Naku, may late na ako sa trabaho. Kasalanan lahat ng supervisor na yon. Gusto pa ng makintab na puti. Gusto ko talagang ipakita sa'yo kung ano ang makulay na itim. Nasaan ako? Nasaan ako? Asan ako? Ang paglalakbay sa panahon ay hindi isang panaginip. Dali, itago mo. Baka magising si nanay mamaya. Ibibigay na naman niya sa tiyo. Sanya, dali itago mo. Hintayin natin si tatay. Lihim na ipagluto si tatay. Sobrang pagod si tatay. Nanay, sa bahay ni tiyo. Pero si tatay, pinakamahal si nanay. Siguradong ibibigay kay nanay para kainin. Nanay. Gising ka na. Nanay. Tinatawag niyo akong nanay. Ikaw na walang silbi. Kung hindi ka magtrabaho, ibebenta kita. Ngayon, ganito lang karaming ligaw na gulay ang nakuha mo. Huwag ka nang kumain ng hapunan mamaya, ni hindi mo mapakain ng maayos ang mga baboy. Paano kita nagkaroon ng ganitong walang kwentang anak? Diyos ko, kanino ba ako napunta? Nakatawan, nanay. Huwag mong saktan sina kuya at ate, pwede ba? Kung gusto mong manakit, ako na lang ang saktan mo. Ako ang nag-isip nito. Walang kinalaman sina ate at bunso dito. Nanay, kung gusto mong manakit, ako na lang ang saktan mo. Ako ang nagugutom. Tumigil kayo, lahat kayo, tahimik. Huwag mag-alala, wala akong sasaktan. 2 itlog lang naman. Hintayin nyo, lulutuin ko para sa inyo. Mukhang hindi agad, magbabago. Ang imahe ng orihinal na may-ari sa kanila. Sige na nga. Kailangan munang maghanap ng makakain. Lumabas muna kayo. Kailangan kong magpahinga. Walang papasok. Nang walang pahintulot ko. Sayang, napalitan ko na lahat ng damit ko. Wala rin ang backpack ko. Kung hindi, yung mga prutas. Siguradong magpapasaya sa mga bata na parang Pasko. Na-detect ang pangangailangan ng host na kumuha ng bagay. Buksan ang storage space. Ang galing. Mukhang lahat ng nasa backpack ko ay nailagay dito. Pero kulang pa rin. Sana lahat ng laman ng ref ay nadala ko rin. Natukoy ang host. May matinding kagustuhan na maglakbay. Binuksan na ang daan para sa'yo. Talagang makakabalik pa. Ang galing. Akala ko. Habang buhay na akong mananatili sa lugar na yon. Dahil makakabalik na, tulungan muna natin ang mga bata. Simulan na ang pamimili. Tong, iuwi mo ako. Dahil dito, sigurado akong mapapakain ko sila. Kailangan ng mga bata ng nutrisyon. Kailangan nila ng gatas. Maikli ang petsa ng tinapay. Sakto para matikman nila. Lola, magandang gabi. Kakagawa ko lang ng pagkain para sa inyo. Pasok na kayo. Ito ang tinapay. Mabango at masarap ito. Gusto niyo bang tikman? Talagang nakakain, mas mabango pa kaysa sa puting tinapay. Talaga bang mas mabango pa kaysa sa puting tinapay? Gaano kasarap kaya yon? Ito ay gatas ng baka. Hindi mo pa natitikman, di ba? Napakalapot at mabango. Kapag ininom mo, tatangkad ka pa. Sino sa inyo ang inom muna? Inay. Ngayon ay panahon ng taggutom. Walang makain ang bawat pamilya. Matagal na ring naubos ang ating pagkain. Saan mo nakuha ang mga ito? Kahapon, habang nasa labas, nakilala ko ang isang mabait na negosyante. Narinig kong marami tayong anak. Kawawa naman tayo. Ibinigay sa akin. Gusto niyo bang kumain? Kung ayaw niyo, itatapon ko na. Inay, huwag itapon, kakainin ko. Buti na lang wala si Wang Ping'an sa bahay. Mahirap lokohin ang matatanda. Pasayahin ang mga bata. Madali lang yan. Ako ang panganay. Ako dapat ang mauna. Hindi ako ang nauna. Hindi mo ba nalasahan? Subukan mo ulit. Nanay, gusto rin ni Jebao. Huwag mag-alala, lahat kayo ay magkakaroon. Mabango at matamis. Ito ang pinakamalasa na natikman ko. Ikaw ba'y tanga? Sa ganitong taggutom, paano natin mapapakain? Napakaraming bibig na walang ginagawa. Mas mabuti pang ibenta na lang para magkapera. Inay, hindi ako kakain. Kahit konti, hindi ako kakain. Pakiusap, huwag mo akong ibenta. Sa susunod, kakain na lang ako ng kalahati. Gagawa pa ako ng trabaho para sa isa pang tao. Basta't huwag mo lang akong paalisin. Gagawin ko kahit ano. Kasalanan lahat ito ng dating may-ari. Ano bang trauma? Ang iniwan niya sa mga bata. Tumayo ka na, anak. Nangangako si nanay na hindi ka ibebenta o kahit sino sa inyo. Bakit kaya ang bait sa akin ni nanay? Hindi ba talaga niya ako niloloko? Kapag kumita na tayo ng pera, ipapadala kita at si Anshen, si Xiaoman, sabay kayong mag-aral sa lungsod. Kung ano ang meron sa ibang mga bata, kayong magkakapatid, walang pagkukulang. Dati akala ni nanay na nakakainis ako kahit kumain lang ng marami. Paano mangyayari? Napapadalhin niya ako sa lungsod para mag-aral. Siguradong panaginip lang ito. Nanay, makakakain pa ba tayo ng ganito kasarap na pagkain sa hinaharap? Lalapit na ang mga araw na magiging mas maganda ang buhay. Hindi na ako magtatagal dito. Bago ako umalis, kailangan kong makahanap ng paraan para yumaman, para hindi na magutom ang mga bata. Kyuhe, samahan mo ako sa bukid. Ibebenta ba ni nanay si ate ng palihim? Hindi pwede, kailangan kong bantayan siya. Inay, gusto ko ring sumama. Hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan? Mukhang ang imahe ng masamang ina ay hindi pa mababago agad. Kailangan dahan-dahan lang. CJ. Sa panahon ng taghirap, ang pagkain ang pinakamahalaga. Noong sinaunang panahon, walang magagandang binhi. Kung makakapag-import tayo ng mataas na ani, ng hybrid na palay na may 2 ani, sa inuupahang lupa, mag-hire ng murang trabahador sa baryo para magtanim. Hindi ba't makakabangon tayo mula sa modernong kahirapan, maging isang malaking Panginoong may lupa noong sinaunang panahon? Mahal na asawa, ngayon ay, nangahoy ako ng dagdag na 1 bigkis ng kahoy sa bundok, na ibenta ko ng 10 kusing, nandito na lahat, itago mo ito at huwag ka nang magalit. Mukhang ito ang orihinal na may-ari. Ang asawa na mahal ang kanyang misis, ay nagkaroon ng matinding pinsala. Ang unang reaksyon ay takot na baka kulang ang kita, at magalit ang asawa. Ano ba ang ginawa ng dating may-ari sa kanya, para maging ganoon siya kasama? Namagana ang kanyang paa ng ganito, bakit hindi ka pumunta sa doktor? Hindi na kailangan, umupo ka na.
Noong dati, kapag kaunti ang kita ko, lagi akong sinisigawan o sinasaktan ng asawa ko. Kailan niya ako tinignan ng ganito kaawa? Kung nakalakad ka ng ganito kalayo, ibig sabihin hindi nasaktan ang buto mo. Kung nasprayin, dapat okay na ang langis ng Honghua. Buti na lang at bumalik tayo. At nailagay ko rin ang first aid kit sa espasyo. Umupo ka lang at huwag kang gagalaw, hintayin mo ako. Ding, na-detect na may pangangailangan ang host na kumuha ng bagay. Binubuksan ang storage space. Mahal, huwag mong dumihan ng paa ko. Huwag mong dumihan ng paa ko. Wala yon, tiisin mo lang, medyo masakit. Nanaginip ba ako? Kailan ka naging ganito kalambing sa akin, mahal? Mahal ko. Huwag kang gumastos para sa akin. Matibay ako, gagaling din ako pagkatapos ng ilang araw. Tumahimik ka. Simula ngayon sa bahay na ito, ako ang masusunod. Kapag sinabi kong gamutin, gagamutin. Sige, susundin kita. Magkano na ang ipon natin ngayon? Ang pera sa bahay ay hawak ni Mrs. Hindi ako nakikialam, at hindi rin nakikialam. Hahanapin ko na lang. Akala ko kapag nakatawid ako, magbabago ang kapalaran ko. Awitin ng mga alipin ang kanta. Padalos-dalos ako. Kasama ang 10 barya na kakauwi lang niya. Paano pagkakasyahin ang 30 barya? Sa panahon ng taggutom para buhayin ang 4 na bata, ang pinaka nakakahiya ay, paano ko sasabihin sa kanya na gusto kong maghiwalay ng kwarto sa pagtulog? Mahal. Maaga akong matutulog. Ikaw rin, magpahinga ka na. CJ. Buong araw, wala akong kinikitang pera at may amoy ng kahirapan. Ikaw ba ay karapat-dapat na matulog kasama ko? Simula ngayon, ang kama na ito ay akin. Huwag mong asahang makakapasok ka pa sa kwartong ito. Ngayon lang ako nagpasalamat ng ganito. Sa kayabangan ng orihinal na may-ari, nakatipid ako sa pagsasalita. Sa ngayon, ayos na ito. Ang tigas ng kutso na ito, walang malambot na kumot. Sa tabi ng unan ay may amoy ng amag na basa at mamasa-masa. Paano ako makakatulog? Miss ko na ang aking Simmons. Miss ko na ang aking silk na kumot. Gusto ko talagang dalhin lahat ng aking mga sutla at kumot pabalik sa bahay. Hindi pwede. Masyadong malaki ang pagbabago. Napakakapansin-pansin. Hindi rin naman tayo magtatagal. Ang orihinal na may-ari ay palaging dominante at malupit. Walang sinuman ang naglalakas loob na pumasok ng walang pahintulot. Sakto, samantalahin natin ang pagkakataong ito. Balik sa modernong panahon para makatulog ng mahimbing. Ang iba ay bukas ko na lang iisipin. Sistema, dalhin mo ako sa kwarto ko. Comfortable. Ina, maliwanag na. Gising ka na ba? Sistema, dalhin mo ako sa kama ko noong sinaunang panahon. Nanay, kumusta po kayo? Pwede po ba akong pumasok? Pasok ka. Nanay, luto na ang lugaw. Inumin niyo po habang mainit. Ang lugaw ay may amag na. Nakakasama sa katawan, huwag kainin. Inay, mahirap magkaroon ng makakain sa panahon ng tadhirap. May amoy amag pero ayos lang. Kakainin ko. Huwag kainin, pumunta ka sa sala. Magluluto ako. Kailan ka pa nagluto, inay? Wala nang pagkain sa bahay. Ipakita mo sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng Little Chinese Chef. Asawa, sa panahon ng taggutom, saan ka nakakuha ng harina at itlog? Desidido ka na talaga, naibenta si Kyuhee. Ipinagpalit ko siya sa mamimili. Huling hapunan ng pagkakaisa ba? Nasa bahay ba si Kyuhee? Dadalhin ko siya. Si Sukyang ito, ang orihinal na may-ari, ang kapatid na sugarol. Parang lintabong araw, nakakapit sa pamilya ng orihinal na may-ari at sumisipsip ng dugo. Ngayon gusto pa niyang ibenta si Kyuhee. Dumating ka rin. Panahon na para tapusin ito. Bilisan mo at takpan ang mukha niya. Kapag nakita niya, wala kayong makakain. Si Zhang Xiukay ay nagmamadali para sa kasal. Sumama ka na sa akin ngayon. Walang sinuman ang makakapagbenta sa ate ko. Nanay, si Xiaoman ay kaya ring magtrabaho. Kaya niyang gumawa ng maraming trabaho. Pakiusap nanay, huwag ibenta si ate. Nanay, ayoko pong umalis si ate. Maliban kung ako ang pangatlo. Kung hindi, huwag mong subukang kunin si Kyuhee. Puy, sinabi ko isa. Hindi maglakas loob si Sumuwan na magsabi ng dalawa. Ano ka ba para harangin ako? Laging nakikinig ang asawa ko sa bayaw ko. Siguradong hindi rin ito magiging iba. Paano ko poprotektahan si Kyuhee? Bayaw, bata pa ang anak. Pakiusap, magpakita ka ng awa. Palayain mo si Kyuhee. Walang silbi ang pagmamakaawa. Si Sumuwan ay sumusunod sa utos ng ama. Paano siya papanig sa'yo? Para mabayaran ang utang sa sugal. Tama yan. Hayaan mo silang makita kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng bahay na ito. Siyempre ako ang nagmamay-ari. Sukyang, para mabayaran ang utang mo sa sugal. Ibinenta mo ang anak ko sa isang taong malapit ng mamatay. Para sa kasal, paano mo naisip yon? Sa mga taon na ito, sinipsip mo na ang dugo ko. Simula ngayon, tapos na ang lahat ng koneksyon ko sa pamilya Su. Simula ngayon, hindi na makikisalamuha si Lausan. Ang nanay kung ano ang maganda, ibinibigay sa pamilya niya, ngayon para sa akin. Handa siyang putulin ang ugnayan sa pamilya. Paano ito posible? Sumuwan, ang lakas ng loob mong putulin ang relasyon natin. Wala ka ng pamilya na magtatanggol sa'yo. Pag inapi ka na, huwag kang babalik dito na umiiyak. Ako ba ang iyak at magmamakaawa sa'yo? Oh. Siguradong magmamakaawa ka na magpakamatay ka na. Hintayin mo ako, may pagsisisi ka. Mahal, napaka-impulsibo mo kanina. Baka magsisi ka sa hinaharap. Pagsisihan ano, baka ba't mo ako sasaktan sa hinaharap? Kahit bigyan mo ako ng 100 tapang, hindi ko magagawa. Eh di ayos na. Pinakasalan na kita. Simula ngayon, ikaw at ang mga bata, ang magiging pinakamalapit kong pamilya. Kainin mo na ang pansit, baka lumamig na.
Kasalanan lahat ni Sukyang. Dumating siya sa maling oras. Naging malata ang pansit. Gagawin ko ulit para sa inyo. Hindi na kailangan. Masarap pa rin kahit hindi maganda ang luto ni nanay. Mukhang. Kung gusto nating maging maayos ang buhay nila, sa panahon ng taghirap, kailangan talagang kumayod ng husto. Bakit ka nandito? Mas mahirap pa kaysa sa pagiging gastador. Itong perang ito para sa 6 na tao, ni hindi ko kayang tumagal ng kalahating buwan. Ano ba ang dapat bilhin para makatipid at magawa ang malalaking bagay? May naisip na ako, bumili ng mga soybeans. Pwedeng gawing soy milk at tofu pudding. Pwede rin itong i-ferment para maging stinky tofu. Mababa ang gastos, mataas ang kita. Para sa akin ngayon, ito ang pinakasigurado. Pero, kailangan pa rin maghanap ng paraan para makakuha ng mas maraming pera. Nanay, may iniisip ba kayo? Konti na lang ang pera natin sa bahay. Gusto kong mag-ipon para makapagsimula ng maliit na negosyo. Para araw-araw may pagkain tayo. Hindi na tayo kakain ng bulok na mais. Si nanay dati ay takot sa abala. Paano siya magnenegosyo? Baka nagsisisi na siya agad. Gusto na naman magbigay ng pera sa pamilya niya. Pero parang nagbago na si nanay ngayon. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Nanay, ito ang perang naipon ko sa pangangalap ng kahoy dati. Ibinibigay ko na sa inyo. Para sa akin, si nanay, ay pinutol na ang ugnayan sa kanyang pamilya. Dapat ko siyang suportahan at paniwalaan. Ito ay mula sa pagtulong ko sa mga kapitbahay. Sa pananahin ng mga damit, hindi ito marami. Lahat para kay nanay. Naniniwala rin sina kuya at ate kay nanay. Dapat ko rin siyang subukang pagkatiwalaan. Basta masaya si nanay, siguradong mananatili siyang ganito. Mabuti sa atin. Nanay, ibibigay ko rin sa iyo ang akin. Kayo, bakit hindi niyo na lang itago para sa inyo? Basta masaya si nanay, masaya rin kami. Wala tayong kailangan. Kapag maayos si nanay, magiging maayos din tayo. Mahal. Pasensya ka na sa pag-aalala mo sa pera. Ako ang walang kakayahan. Mas maayos na ang aking mga paa. Makakapagputol na ako ng mas maraming kahoy sa bundok at makakakuha ng mas maraming barya pabalik. Kahit konti lang, makakatulong pa rin. Huwag kang pumunta, mahirap ang daan sa bundok. Kakagaling lang ng paa mo. Huwag mo nang pahirapan pa. Pero, ang malasakit mo at ng mga bata, tinatanggap ko. Hintayin natin ang pagdating ng mga beans. Darating ang panahon na kailangan mo magtrabaho. Sistema, dalhin mo ako sa tindahan ng pagkain. Boss, magkano ang mga soybeans? Ang karaniwan ay 2 piso at 50 sentimos. Ang espesyal ay 4 na piso. Alin ang gusto mo? Yung 4 na piso. May diskwento ba kung bibili ng 50 kilo? Dagdagan kita ng 2 kilo. May iba ka pa bang kailangan? Nakikita ko na mayroon kang lakton, asukal at brine. Ibibigay ko sa iyo ng 240. Ihalo mo na lang ayon sa tamang sukat. Walang problema. Naku, tapos na. Nag-enjoy ako sa sinaunang panahon. Nakalimutan kong isa pa rin akong manggagawa. Dapat ko bang sagutin? Tanggihan sagutin. Sumuwan, 2 araw ka nang hindi pumapasok ng walang dahilan. Gusto mo pa ba ang trabaho mo? Boss, bigla akong hindi maganda ang pakiramdam. Magpaalam sana ako. Babalik ako sa Lunes. Huwag ka nang magdahilan. Kapag umalis ka nang walang paalam, babawasan ang sahod mo. Kapag inulit mo pa, tatanggalin ka na. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Kailangan pang magtiis. Ngayon ay Biyernes. Samantalahin ang weekend. Kailangan gawin agad ang taho. Hindi pwedeng maantala ang trabaho sa Lunes. Dalhin mo ako sa lumang daan sa probinsya. Sa wakas, nakabalik na. Sabi ni nanay bumili ng mga beans. Bakit ang tagal niyang bumalik? Sa tingin mo niloloko niya tayo? Baka ibinibigay niya ang pera sa pamilya niya. Nagbago na si nanay. Dapat tayong magtiwala sa kanya. Gusto ko rin magtiwala sa kanya. Pero si nanay ang pinakatamad. Bibili ba talaga siya ng maraming beans? Paano hindi tayo hihingi ng tulong? Sigurado na naman tayong naloko. Tingnan mo, iyon ba si nanay? Totoo nga si nanay. Mukhang may mabigat na dala si nanay. Tara, tulungan natin siya. Mahal, ang bigat ng dala mo. Bakit hindi mo ako pinayagang tumulong? Hindi pa magaling ang paa mo. Paano kita pabibigatin? Kaya pala naawa si nanay kay tatay. Kaya siya mismo ang pumunta. Mali pala ang hinala ko sa kanya. Isa na akong tunay na lalaki. Ibigay mo sa akin ang mabibigat na gawain. Marami rin akong kayang gawin. Nanay, basta't hindi mo ako itinuturing na tanga, kaya ko rin gawin ang lahat. Gusto ko ring tumulong kay nanay. Ping-an, ikaw ang maggiling ng mga butil. Kyuhe, ikaw ang magpapakulo ng tubig. Ansheng at Xiaoman. Tulungan mo akong salain ang mga durog na beans gamit ang gasa. Tungkol kay Jiabao, kapag natapos na ang mga bagay, pwede mo bang tulungan si nanay na tikman ito? Ngayon, maghiwa-hiwalay tayo. Inner Tube Beauty, may ganito siyang mapagmahal na pamilya. Ang orihinal na may-ari ay talagang hindi alam kung gaano siya kaswerte. Parang, mas nagiging malambing ka sa akin. Kung pagod ka, magpahinga ka. Kung hindi ka pagod, maggiling ka pa ng 20 kilo. Magluluto ka ba ng taho? Panoorin niyo ng mabuti, isang beses ko lang ituturo. Tapos na. Lactone. Lactone, ito ang tawag sa lactone powder. Ito ang nagpapagawa sa soy milk na maging taho. Ito rin ang natatanging lihim ni nanay. Huwag mong sasabihin sa iba. Naalala mo ba? Karaniwan, hindi gusto ni nanay ang mga babae. Hindi ko akalain na ituturo ni nanay sa akin. Ang ganitong sikreto para kumita ng pera. Natandaan ko na. Pwede ko bang sabihin kay tatay? Ibang tao ba si tatay? Siyempre hindi. Ayos na. Nagawa na. Nanay, ano itong mabangong amoy na ito? Ito ay tinatawag na taho. May matamis at maalat. Ngayon hindi tayo magtitipid. Kumain kayo hanggang mabusog.
Salamat, mahal ko. Ang mga beans pala ay makakagawa ng masarap na pagkain. Marami pa itong magagawa. Ituturo lahat ni nanay. Salamat, nanay. Salamat, nanay. Nanay, pwede ba akong mag-aral? Basta gusto ninyong matuto, ituturo ko sa inyo. Pagod ako, kakain din ako. Matagumpay ang pagsubok. Bukas pwede na tayong magsimula at kumita ng pera. Asawa ko, hindi ba masyadong mahal ang tatlong salapi? Bakit hindi natin ibenta ng dalawang pera? Kahit mabango ang alak, natatakot pa rin sa malalim na eskinita. May tiwala ako, basta't matikman nila, siguradong bibili ulit sila. Mga kababayan, libreng tikim, subukan nyo. Kung hindi masarap, hindi kami maniningil. Napakalambot naman ng tahon na ito. Mas masarap pa kaysa sa sikat na tindahan sa bayan. Matamis at malasa, maalat at malasa. Hindi pa ako nakakakain ng ganito kasarap. Pahingi ng 2 mangkok para iuwi. Ubus na, lahat ay ubus na. Baguhan ka, nagnenegosyo sa teritoryo ko. Hindi mo alam ang mga patakaran. Anong patakaran? Ibigay mo na lang ang sikreto ng paggawa ng taho. Simula ngayon, ako ang bahala sa'yo. Kung hindi, sisirain ko ang pwesto mo. Gusto mo ng sikreto, kailangan mo munang dumaan sa bangkay ko. Ikaw pa, nagtatapang-tapangan sa akin. Sige na, sirain niyo siya. Ang mga mata ko. Mahal, nasaktan ka ba? Anong ginamit mo kanina? Ang galing naman, wala lang. Nag-prepare lang ako ng kaunting chili water. Talagang maingat ka. Buti na lang at dinala ko ang pepper spray. Kung hindi, talo na tayo ngayon. Ang galing. Isang araw pa lang, nakabenta na tayo ng 200 piso. Bawas na ang gastos. Kumita tayo ng 120 piso. Mahal, kasalanan ko ito. Nakikita kitang nagkakandara pa para sa kabuhayan ng pamilya. Mas masakit pa sa paghiwa ng kutsilyo ang nararamdaman ko. Huwag mo nang isipin, dati akong nalilito. Simula ngayon, magkaisa tayo bilang mag-asawa. Siguradong gaganda ang ating buhay. Masyadong mabagal ang kita sa pagbebenta ng taho. Kailangan nating gumawa ng kakaiba. Tapos na. Hintayin. Ang tofu na ito ay amoy kakaiba. Talaga bang may bibili nito? Huwag kang mag-alala. Ito ang bago kong imbensyon na stinky tofu. Amoy mabaho pero masarap kainin. Siguradong gustong-gusto nila ito at hahanap-hanapin pa. Ang bagay na ito ay sobrang baho. Siguradong sira na ito. Baka nagbebenta ng lason para makapanakit. Kung hindi mo pa isasara ang pwesto mo, ipapahayag namin ito sa mga otoridad. Huwag kayong magmadaling magalit. Ang kalidad ng pagkain ay masusukat sa lasa. Pwede niyong tikman dito mismo. Libre ang pagtikim. Ako ang bahala kung may mangyari sa pagkain. Ang sarap naman nito. Malutong ang balat, malambot at malasa ang loob. Sobrang galing. Di ko akalain na amoy mabaho. Pero ang sarap kainin. Magkano ito? Isang pera bawat isa. Kung hindi mabango, libre. Gusto ko ng 4. Pabalot ng 6 para sa akin. Ginang, ang tofu mo ay may kakaibang lasa. Gusto kong mag-order ng eksklusibo mula sa'yo. Para sa mga parokyano ng aming restaurant, bawat buwan 10 tael ng pilak. Hindi makakaapekto sa inyong pagbebenta. Pumapayag ka ba, Ginang? Pero kailangan muna ng 5 tael na deposito. Kasunduan. Ang mga sinaunang pilak na ito ay nasa magandang kondisyon. Kung dadalhin sa mga antigong tindahan ngayon, siguradong mabebenta ng mataas na presyo. Umuwi ka na muna. Bibili lang ako ng ilang bagay. Babalik ako mamaya. Gusto mo bang tulungan kita? Hindi na. Sistema, dalhin mo ako sa harap ng tindahan ng mga antigong gamit ngayon. Miss, saan mo nakuha ito? Minana ko pa sa mga ninuno ko. Ang bagay na ito ay nasa maayos na kondisyon. Ito ay isang opisyal na cast silver ingot mula sa Dakilang Song. Bibigyan kita ng tunay na presyo, 78,000. Kung may ganito ka pang iba, ibigay mo lahat sa akin. Walang problema. Pumasok ang 78,000 yuan. Sobrang saya ng mga manggagawa. Kung may ganitong pera, sino pa ang magtatrabaho? Pwede na namang mag-shopping sa supermarket. Inilagay ng sistema ang mga bagay sa espasyo. Dinala ako sa pintuan ng bahay noong sinaunang panahon. Dali, ilabas mo na ang pilak at ang sikreto ng tofu. Ibigay mo na lahat. Kung hindi, magpapakamatay ako sa harap ng bahay mo ngayon. Kasalanan. Nagpalaki ng anak na walang utang na loob. May pera, sarili lang ang iniintindi. Hindi iniisip ang kapatid na lalaki. Saan mo itinago ang pera? Asawa, sa wakas, nakauwi ka na. Ang gulo nila, hindi ko na alam ang gagawin. Nanay, ang sama nila, natakot si Jiabao. Sa wakas, nakauwi ka na sa Nyato. Ibigay mo na ang pera at ibigay mo na ang sikreto sa paggawa ng stinky tofu. Lahat ng sikreto, kailangan ng kuya mo ng pera para bayaran ang utang sa sugal. Hindi na namin pinabayaran ang mga nasira. Sapat na yon. Bahay ko ito. Hindi kayo welcome dito, umalis na kayo. Narinig nyo ba? Pinaalis na kayo ng nanay ko. Bakit ka pa nandito na makapalang mukha? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? May karapatan ka bang magsalita? Sukyang, huwag kang masyadong abusado. Akala mo ba walang tao sa pamilya Wang? Huwag kang gagalaw, hintayin mo ako. May konsensya pa rin ang batang ito.
Alam niya na hindi siya mananalo. Kita mo, sumunod na lang siya at kinuha ang pera. Tatay, hindi kaya. Talagang kinuha ni nanay ang pera para sa kanila. Si nanay ang naghanap buhay para sa perang iyon, kahit ibigay niya lahat sa pamilya ng nanay niya. Parang wala akong dahilan para tumanggi. Ay, sundin mo ang nanay mo. Nadala mo ba ang pera at ang resipe? Bilisan mo, ibigay mo sa akin. Matagal na dapat ginawa ito. Nangahas kang apihin ang anak ko sa bahay ko, nang ako ay 3. Si nanay ay naglakas loob na saktan si Tio para sa akin. Hindi ba ako nananaginip? CJ. Sige, lumaki ang tapang mo. Naglakas loob kang saktan ako. Sinabi ko na tapos na ang ugnayan. Sa susunod na maglakas loob kang pumunta rito at manggulo. Kapag pumasok ang kutsilyo, dapat pula ang lumabas. Ikaw baliw na babae. Paano mo nagawang suwayin ang nakatatanda at hindi igalang ang nakatatandang kapatid? Pupunta ako sa punong barangay para isumbong ka. Para lahat ng tao sa barangay ay kamuhian ka. Kung sino man ang mangahas na apihin ng asawa ko, maghanda sa harapin ang aking asarol. Pumapayag ka ba? Hintayin niyo ako, hindi pa tapos ito. Tayo na. Buti na lang papel na tigre sila. Kung hindi, gagamitin ko na ang stun gun. Ang tapang ni tatay kanina. Mas magaling pa rin si nanay. Hindi ka ba nasaktan, Kyuhi? Nanay. Mabait. Huwag umiyak. Mga bata, tandaan nyo ito. Kung may mga api sa inyo, lumaban kayo. Kung may mangyari man, kami ng tatay nyo ang bahala sa inyo. Mga tao, tingnan nyo ito. Ang babaeng ito ay walang utang na loob at walang puso. Nang yumaman, hindi na kinilala ang pamilya. Kumita ng maruming pera, solo ang yaman. Gusto niyang pahirapan ang sariling ina at kapatid. Ginawa niya ang lahat ng ito gamit ang masamang pamamaraan. Kakakuha lang ng yaman sa maling paraan, at walang awang iniwan ang pamilya. Pati ako, kapatid mo, wala ka bang awa? Kuya, huwag kayong magulo dito. Nakakaabala kayo sa negosyo namin. Sumuwan, ngayon. Hindi mo ba ibibigay ang lihim na formula at ang kita? Babangga ako sa harap ng iyong pwesto. Mga kababayan, ako'y kasal sa pamilya Wang ng mahigit 10 taon. Matagal nang nagtitipid para makatulong sa sariling pamilya. Si Sukyang ay adik sa sugal. Palaging pumupunta para mangikil. Palagi akong nagpaparaya. Ngunit sila ay lalong nagiging abusado. Sa panahon ng tagutom, naubos ang pagkain sa bahay namin. 4 na bata ang nagugutom. Ni hindi tumulong ang ina at kapatid. Sa halip, gusto pang ibenta ang anak kong babae para mabayaran ang utang sa sugal. Ganito pala ang nangyari. Pinilit ang anak na ibenta ang anak para suportahan ang anak na sugarol. Napakasakin naman ito. Pinutol ko ang ugnayan para protektahan ang pamilya. Hindi ito kawalan ng respeto. Ang pagkain na ito ay aking natatanging talento. Kumikita ako ng pera para sa pamilya sa pamamagitan ng aking kakayahan. Bakit naging masamang gawain ito? Saan ito masamang gawain? Malinaw na naiinggit lang sila sa kanyang kita. Kapag hindi nakuha, sinisiraan na lang. Huwag kayong makinig sa kanya. Nagsisinungaling lang siya. Huling babala. Kapag nagulo pa kayo, tatawag ako ng pulis. Hindi ko kayo palalampasin. Hintayin niyo ako, hindi pa tapos ito. Ang hirap ng buhay ng babaeng ito. Anong klaseng ina ang ganito? Bigyan mo ako ng 2 order ng stinky tofu. Gusto ko rin. Mahal, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Kailangan kong umalis ng probinsya. Sige, bilisan mo at bumalik agad. Hintayin kita sa kanto. Sa wakas nag-iisa ka na. Ngayon wala nang magtatanggol sa'yo. Ano nang balak nyo? Noong nakaraan, ginamitan mo ako ng daya at nasaktan ang mata ko. Sinira mo ang plano ko. Napahiya ako sa bayan. Matagal na kitang gustong singilin. Ngayon hindi lang kita sisirain. Agawin ko rin ang sikreto mo at wawasakin kita para mawalan ka ng mukhang iharap. Sabay-sabay tayo. Pagsilbihan mo kami ng maayos. Ano ang bagay na ito? Hindi ito masamang mahika. Tinuturuan ko kayo ng tamang asal. Nagkamali ako, hindi ko na ulitin. Patawarin mo ako, babae. Tandaan mo ang leksyon ngayon. Sa susunod na manggulo ka pa, hindi ka na makakatayo. Hindi na ako maangahas, hindi na talaga. Pangako, lalayo na ako sa inyo. Mahal na asawa, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Huwag mag-alala, naayos na ito. Kasalanan ko, hindi ko dapat iniwan sa gitna. Hinayaan kitang mag-isa sa panganib. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Umuwi ka na agad. May inihanda akong sorpresa para sa iyo at sa mga bata. Nanay, ano ito? Ang bango at ang init. Mas mabango pa kaysa sa taho. Ang tawag dito ay hotpot. Pwede mong ilagay sa kaldero ang kahit anong gusto mong kainin. Hindi pa nakakita ang anak at ina ng ganitong pagkain. Mukhang napakainit. Mahal ba ito? Hindi kailangan magtipid ngayon. Kumain tayo ng marami bilang pamilya. Nabuhay tayo sa panahon ng kagutuman. Araw-araw tayong nagugutom at giniginaw. Hindi ko akalain na makakaranas tayo ng ganitong buhay. Mahal, kasalanan ko ito. Pinagtiisan niyo ang gutom at hirap ng matagal na panahon. Pamilya tayo, walang hirap na usapan. Huwag ka ring magpahinga. Mas masarap ang hotpot kapag mainit. Mahal, talaga bang para sa amin ito? Huwag niyo nang itabi. Talaga bang para sa amin ito? Huwag niyo nang itabi. Huwag niyo nang itabi. Kumain kayo ng mabuti. Busog kayo. Dati, lagi akong takot magutom. Natakot ako na ipadadala si ate. Ngayon hindi na ako natatakot. Inay, sa hinaharap, araw-araw tayong sabay-sabay kakain. Tama ba? Sa hinaharap, magiging payapa ang ating pamilya araw-araw. Busog sa bawat kain. Huwag kang mag-alala, mahal. Aalagaan kita ng mabuti, at ang mga bata. Siguradong magiging mas maganda ang ating buhay. Kung hindi ka pa kakain, mauubos na namin ang karne. Ang kasiyahan ay laging panandalian. Bukas ay Lunes na.
Hindi ko pa alam kung anong unos ang naghihintay sa akin. Sumuwan, 2 araw kang hindi pumasok. Sa telepono ka lang nagdadahilan. May respeto ka pa ba sa mga patakaran ng kumpanya? Manager Zhang, huminahon ka. Mukhang lumalakas na ang loob mo. Ayaw mo na bang magtrabaho? Kanselado ang year-end bonus mo. Kailangan kang turuan ng leksyon para matuto ka. Binawasan mo na ang performance ko. Bakit mo pa kakanselahin ang year-end bonus ko? Normal lang ang mag-overtime. Kapag nag-leave, tanggal lahat ng benepisyo. Tama ba ito ayon sa patakaran? Ang patakaran ko ang siyang patakaran. Kung kaya, gawin. Kung hindi, umalis. Salamat sa pagkatanggal, Enra. Zhang, 3 taon na ako sa kumpanya. Huwag kalimutang ibigay ang 4 na buwang sahod ko. Ayoko na magtrabaho dito. Akala mo ba na kapag nawala ka, hihinto ang kumpanya, umalis ka at huwag nang bumalik? Tapos na. Maghahanap ka pa ba ng trabaho? Isang banda ay parang alipin, isang banda ay sistema ng mapagmahal na asawa. Ang mahalaga ay walang sakit. Mayroon akong 4 na mababait na anak, alam ng lahat kung ano ang pipiliin. Kailangan kong bumalik sa sinaunang panahon at maging malaking Panginoong may lupa. Kung idagdag ang 4 na buwang sahod, mayroon akong 16,000 ipon ngayon, pero hindi dumadaloy ang pera sa magkabilang panig. Umuupa ng lupa, bumili ng pagkain, mag-hire ng tao, palakihin ang negosyo, lahat kulang sa pera. Kung hindi makahanap ng ibang paraan para kumita, hindi lang hindi lalaki ang negosyo. Pati ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya, mata na may kapayapaan, hindi mapanatili. Meron na. Ang average na presyo ng lumang pilak na alahas ay 15 kada gramo, 37 gramo kada onsa. Ang 10,000 ay makakabili ng 180 onsa. Ngayon, wala nang problema sa pondo. Sistema, burahin mo ang 10,000 balanse para makabili ng lumang alahas. Kapag may pera na, hindi na pwedeng magpahinga. Kailangan kong sumugal. Sistema, ibalik mo ako sa sinaunang silid tulugan. Mahal, saan ka pupunta? Hahanapin ko ang pinuno ng ngayon. Upahan ang lahat ng bakanteng lupain. Mag-hire ng mga tao para magtanim. Huwag, mahal kong asawa. Ang lupa ay tuyot na ng 2 taon. Walang ani. Buong baryo ay takot magtanim. Kung mag-upa ka ngayon, malulugi ka lang. Huwag mag-alala, mayroon akong paraan para mapalago ang lupa. Makakapagtanim tayo ng pagkain. Hindi tayo malulugi. Kung sigurado ka, naniniwala ako sa'yo. Gawin mo lang ang kailangan mong gawin. Kung kailangan mo ako, nandito lang ako. Huwag mag-alala. Hindi kita at ang mga bata bibigyan. Kapitan, upahan ko lahat ng bakanteng lupa para tamnan. Ano? Sabi mo, upahan mo lahat ng bakanteng lupa sa baryo para tamnan. Babayaran ko ng ayon sa presyo ng merkado. Hindi ko gagamitin ang pera ng gobyerno. Uunahin ko pang kunin ang mga taga-barangay natin para magtrabaho. Babayaran ayon sa trabaho. Gagawing produktibo ang mga lupang walang tanim para magkaroon ng kabuhayan ang mga kababayan. Buhay. Sa pamilya Wang, siguraduhin mong napag-isipan mo na ito. 2 taon nang nakatiwangwang ang mga lupang ito. Hindi talaga makakapagtanim ng pagkain. Hindi madali ang kumita ng pera. Huwag mo itong sayangin. Mukhang kumita siya ng kaunting pera at nalito sa tuwa. Walang tumutubong kahit ano sa lupang yon. Nagbayad para sa isang tambak ng lumang bakal. Walang kwenta lang ito. Baka hindi tayo makapagtanim ng palay. Sayang ang bayad sa renta. Mauubos din ang puhunan. Sabi pa nila magkakaroon tayo ng kabuhayan. Sa tingin ko, malapit na siyang malugi at mapahiya. Walang may gustong hawakan ang mga bakanteng lupa sa baryo. Bakit mo pa sinasayang ang iyong salapi sa walang kabuluhan? Salamat sa iyong mabuting paalala. May tiwala ako na kaya kong buhayin ang lupang tigang at magdala ng masaganang ani. Ngayon pa lang ay maaari na tayong gumawa ng kasunduan. Magbayad ng 20 tael na paunang bayad. Pakiusap, tulungan mo ako, kapitan ng barangay. Diyos ko, 20 tael ito. Sa panahon ng taggutom, isang pamilya, hindi kumikita ng 2 tael sa isang taon. Kinuha niya ito ng walang pag-alinlangan. Kahit gaano pa karami, hindi makapagtanim ng pagkain, hindi aabot ng kalahating taon, siguradong malulugi ng husto. Sayang lang ang ganitong kalaking pera. Kumikita lang ng kaunti, nagiging mayabang na. Hintayin mo lang, sa ilang araw magsisisi siya. Dahil desidido ka na, hindi na kita pipigilan. Ito ang kasulatan, pirmahan mo lang ito. Nag-hire ako ngayon para magbungkal ng lupa. 5 sentimos kada araw bawat tao. May libreng almusal at tanghalian. Araw-araw ang bayaran, walang utang. Araw-araw ang bayaran at may libreng 2 pagkain. Sa ganitong tagutom, saan ka makakahanap ng ganitong trabaho? Magpaparehistro ako na ngayon halos lahat ng pamilya ay hindi nakakakain ng sapat. Makakapagtrabaho para kumita at makakain. Parang biyaya sa gitna ng kagipitan. Isama mo rin ako. Tumigil kayong lahat. Walang sinuman ang pwedeng magparehistro. Ako ang ina ni Sumuwan. Niloko kayo ng babaeng ito. Nilinlang kayo. Ang pera niya ay hindi galing sa mabuting paraan. Puro maruming pera na nakuha sa masamang paraan. Kahit ang sariling ina niya ay nagsalita laban sa kanya, siguradong may problema. Hindi naman siguro, makinig ka ulit. 2 taon nang walang tumutubo sa lupang iyon. Bakit siya naglakas loob na magtanim? Siguradong masama ang itinatanim niya. Sino ang tumutulong sa kanya? Lahat ng pamilya niya ay madadamay. Hindi tama ang pinanggalingan ng pera. Masama pa ang itinatanim niya. Huwag mo yang hawakan. Magkakaproblema tayo. Hayaan mo na. Para sa ilang subo ng pagkain at buhay, hindi sulit. Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila. Nagpapakalat lang sila ng kasinungalingan. Ayaw lang nilang makita tayong masaya. Huwag nang magtalo. Ang malinis ay mananatiling malinis. Tito, Lola. Niloloko ninyo kami, batang paslit. Hindi ikaw ang dapat magsalita dito. Kung ang itatanim ni nanay ay talagang masama, bakit niya ginugol ang lahat ng ipon at hirap sa pagtatanim? Hindi ba mas maganda kung makikinabang na lang tayo? Tama ka dyan. Talagang masama ito. Bakit pa nila tayo kailangang upahan? Noong naubusan kami ng pagkain, hindi man lang sila tumulong kahit konti. Pinilit pa nila si nanay na ipagbili si ate para mabayaran ang utang. Ina ba talaga ito? Napakahirap ng puso. Kapag hindi makakuha ng pera, gumagawa ng masamang chismis. Mga tao, magbigay ng opinyon. Sino ba talaga ang may masamang intensyon? Sobra na ang mag-ina ng pamilya Su. Kapag hindi makakuha ng benepisyo, sinisira ang reputasyon ng anak na babae. Kahit ang batang maliit ay alam ang tama. Ang 2 nakatatanda pa ang gumagawa ng chismis. Napaka hindi patas nito. Nanay. Ang talas ng dila mo, batang ito. Sasabihin ko na ito. Sino mang magparehistro ay kalaban ko. Tama, sino mang tutulong sa kanya. Pupuntahan namin sila. Tapos na. Mag-isip kayo ng mabuti.
Gusto niyo ba ng dalawang pagkain o ang kaligtasan ng pamilya? Huwag niyong hayaang magdala ng problema sa sarili. Sa lahat ng nagtatrabaho, ang sahod ay hindi ni-delay. Dalawang pagkain, sapat at hindi kinukulang. Hintayin ang ani at magkakaroon ng hasyan sa pagkain. Kung hindi ko tutuparin, handa akong paalisin sa barangay Wang. Arawang sahod at 2 beses na pagkain, may hasyan pa sa ani. Walang katulad ang benepisyong ito. Kung ang binhi ay talagang magbubunga ng marami, ngayong taon, makakakain na tayong lahat ng sapat. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang mga pangako ng ani at dibidendo ay walang laman. Balang araw, tatalikuran niya kayo. Wala akong ginagawang ikasisira ng konsensya ko. Kayo ang laging gumagawa ng chismis. Kayo ang may masamang balak. Nananakit kayo ng iba at ng sarili. Wala na tayong pagkain. Sino pa ang may karapatang pumili? Magpaparehistro ako. Ako rin. Sa panahon ng tagutom, may ganitong pagkakataon. Tanging mga hangal ang magpapalampas. Mga hangal na mababaw ang pag-isip. Magsisisi rin kayo balang araw. Mahal, nakapili na tayo ng mga tao. Pwede na tayong magsimula sa pag-aararo at pagtatanim. Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ito. Sumuwan, naglakas loob kang sirain ang kita ko. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Pinagtatanim kita, pinag-aani kita. Gusto kong makita kung masira ang lupa. Paano ka magtatanim ng palay? Paano ka magbibigay ng dibidendo sa mga taga-baryo? Sino? Anong ginagawa mo dyan? Hoy, anong ginagawa mo dyan? Sukyang, ikaw nga. Naisip ni Mrs. na siguradong susubukan mong pumasok dito sa gabi. Sinadya mong sirain, kaya't sinadya niya akong magbantay dito. Nahuli ka nga. Hindi ba't naglakad lang ako sa lupa? Wala namang malaking problema. Kailangan bang maging ganito kadramatiko? Iyan, sinira mo ang buong lugar. Nagtrabaho kami buong araw ng walang bayad. Ngayon nahuli kita sa akto. Gusto mo pa rin mag-deny? Sumama ka sa akin pabalik. Bukas, maghaharap tayo sa publiko. Kagabi, palihim na pumasok si Sukyang sa bakanteng lupa. Sinira niya ang lupa na inayos namin. Nahuli siya ng aking asawa sa akto. May ebidensya. Hindi ko siya sinisiraan ng walang dahilan. Kalokohan. Madilim at hindi kita ang daan. Hindi sinasadya niyang natapakan yon. Ilang piraso ng lupa, baliktarin lang ulit. Bakit kayo mapagtanim ng galit? Nga. Ang lupang ito ay talagang tigang, walang tumutubo. Ano bang masama kung apakan ko? Malinaw na hindi niyo ako gusto. Sinamantala niyo lang ang pagkakataon para paratangan ako. Lene. Sinadya niyo talaga ito. Dati inaapi niyo kami dahil mahirap kami. Ngayon, hindi niyo matanggap na umasenso kami. Ngayon, pati kabuhayan ng buong baryo gusto niyong sirain. Napakasama ng ugali niyo. Hindi ko akalain na kahit bata pa si Kyuhi. Lahat ng sinabi niya ay tama. Sobra na ang pamilya Su. Palagi silang naghahanap ng gulo. Talagang masama ang ugali nila. Sinadya mong sirain ang lupa sa hating gabi. Sinira mo ang kabuhayan ng lahat. Ngayon, nahuli ka na. Magre-report ako sa pulis. Sundin ang tamang proseso. Ako ang tunay mong kuya. Napasobra lang ako at gusto mo akong ipahuli. Anak, matigas lang ang ulo ni nanay. Nalito lang ang kuya mo. Huwag mo sana akong ipahuli. Kapag nagkaroon ng record, wala nang pag-asa ang kuya mo. Pakiusap, patawarin mo siya. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Tapos na. Kapag nabali ang buto, nakakabit pa rin ang litid. Talaga bang gusto mong makita na dinadala ang kuya mo? Ang tigas ng puso mo. Hindi na ako magulo. Pakiusap, patawarin mo na ako. Paulit-ulit kayong gumagawa ng chismis. Ngayon sinasadya ninyong sirain ang mga taniman. Ang sinisira ninyo ay ang kabuhayan ng buong nayon. Hindi ito pwedeng palampasin. Pamilya Su. Itong bagay na ito, klarong-klaro sa lahat ng tao sa nayon. Paulit-ulit na hindi natututo si Sukyang, masamang intensyon, hindi ito aksidente. Tama, napakasama ng ugali ni Sukyang. Sinisira niya ang pinaghirapan ng iba, dapat siyang parusahan. Mabuti si Madam Su, tinutulungan tayo kumita ng pera. Pero sila ng anak niya, palaging gumagawa ng gulo, hindi dapat palampasin. Sinadya ni Sukyang na sirain ang bukid. Paulit-ulit na hindi sumusunod. Pinatawan ng multa na 20 pila para sa kabayaran ng pamilya ni Wang Ping'an. Simula ngayon, ipinagbabawal ang mag-ina ng pamilya Su na lumapit sa bukid ng pamilya Wang. Ang sinumang lumabag ay papatawan ng mabigat na parusa. CJ. Inay, dati araw-araw akong takot. Takot na walang makain. Takot na magalit ka. Mas takot na ipadala ako sa malayo. Ngayon, nakita kita mula sa malayo, ang tapang mo. Pati sitiyo na parusahan ng mga pulis. Ngayon, hindi na ako natatakot. Kapag nandyan si nanay, mayroon tayong tahanan. Tanga ka. Hindi kayo iwan ni nanay kahit sino sa inyo. Simula ngayon, mabuti ang magiging buhay natin. Sa mga susunod na taon, magiging maayos at ligtas ang lahat. Ito ang pinaghirapan kong hanapin, mataas ang ani at matibay sa tagtuyot na binhi ng palay. Ngayon, ayusin natin ang lupa at magtatanim ng punla. Maniwala ka sa akin. Basta't maingat na magtanim, kahit sa tagtuyot ay maaari pa ring umani ng marami. Pwede na kayong kumuha ng binhi ng palay. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Hindi talaga magbubunga ang lupa na ito. Ano ang ibig mong sabihin, Lolo? Nagtanim na ako ng lupa buong buhay ko. Walang tubig ang lugar na ito. Taon-taon walang ani. Kahit gaano kaganda ang binhi, sayang lang. Puro lang pag-aaksaya ng pera. Kung ganon, lahat ng hirap natin, wala ring saysay. Sa tingin ko, magpanggap na lang kayo. Para kumita ng konting pera, kumain na lang tayo ng sapat. Tagtuyot din ngayon. Nagbibitak na ang lupa. Paano pa makakapagtanim ng palay? Kaya magtiyaga na lang tayo. Huwag na tayong magpagod. Hahaha. Huwag kayong tumigil. Mag-ingat kayo. Kailangan ayusin ng mabuti ang lupa para mabuhay ang mga punla. Kuya Pingan, hindi kami tamad. Talagang hindi kayang magtanim dito. Walang silbi ang pagod natin.
Tingnan mo si Kyuhee, bata pa. Pero mas masipag pa siya kaysa sa amin. Nakakahiya talaga. Tayo'y tamad at pabaya. Siya naman ay araw-araw nagbabantay sa bukid. Inay. Habang nag-inspeksyon ako, napansin ko na maraming mga batang halaman ang kulang sa tubig at nalalanta. Masyadong malambot ang lupa sa mga pilapil. Hindi makapanatili ang tubig kung hindi natin alagaan. Malapit na itong matuyo. Buti na lang at maingat ka. Agad mong napansin ang problema. Huwag kang mag-alala, anak. Si nanay ang bahala. Naniniwala ako kay nanay. Si Kyuhee ay nagiging mas maingat sa kanyang mga gawain ngayon. Sa mga bagay sa lupa, siya ang pinaka nag-aalala. Lumalaki na ang mga bata. Hindi pwedeng ganito na lang palagi. Kailangan agad maghanap ng paraan para solusyonan ang kakulangan ng tubig. Matagal ko nang sinabi na hindi ito magtatagumpay. Ayaw niyong maniwala. Patuloy na tagtuyot, walang ulan. Ang mga punla na ito ay matutuyo rin sa huli. Kahit anong gawin, walang saysay. Hindi ko na ito gagawin. Hintayin mo na lang ang mangyayari. Siguradong malulugi ang pamilya Wang ngayon. Nanay, huwag kayong mag-alala. Kahit hindi gawin ng lahat, ako'y mananatili para bantayan ang palayan, alagaan ang mga punla, mabuting bata. Kung walang ulan, gagawa ako ng tubig. Tapos na. Kung walang ulan, gagawa ako ng tubig. Gumawa ng tubig, baliw na yata siya. Paano ito magagawa? Nagmamayabang ng walang plano. Gumawa ng sariling tubig. Sa panahon ng tagtuyot, pati tubig sa balon ay halos matuyo na. Gusto kong makita kung paano ka gagawa ng tubig mula sa wala kapag hindi umuulan. Wala nang magagawa ang kahit sino. Sa tingin ko, nagpapanggap lang siya. Gusto kong makita kung paano siya magtatapos. Hintayin natin at tingnan. Bukas ng umaga, ang lupang ito ay siguradong madidiligan ng tubig. Namatay lahat ng tao sa buong baryo dahil sa tagtuyot. Kung hindi ulan ngayong gabi, baka hindi na makayanan ng mga tao bukas. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Haha, gusto kong makita kung totoo ang sinabi niya kagabi. Paano natin ito ayusin ngayon? Hahaha. Paano ito posible? Sa isang gabi, ang buong tuyong lupa ay nabasa. Grabe. Talagang gumawa siya ng tubig para iligtas ang mga tanim. Siya ba ay may kakayahang makipag-ugnayan sa mga Diyos? Tayo nga ang hindi nakakilala sa kanya. Hindi nagbibiro si Sun Yangzi. Talagang magaling siya. Huwag na kayong magtanga-tanga. Ang ganda ng lupa, ang tibay ng mga punla. Magtrabaho na tayo. Sa wakas, wala nang tamad. Kanina pa ako nag-aalala para sa'yo. Baka hindi maniwala ang mga tao na pinabayaan mo ang lupa. Ngayon, sa wakas, kampante na ako. Nanay, ang galing mo talaga. Simula pa lang ito. Kailangan nating malampasan ang bawat pagsubok. So nanay, masama ang balita. May malaking problema. Tapos na. Sunyang, may problema. May malaking problema. Huwag magmadali, tagapamahala. Sabihin mo ng dahan-dahan. Kamakailan, biglang lumitaw. Maraming nagtitinda. Nagbebenta ng Peking stinky tofu sa murang halaga. Nagkakalat pa ng chismis. Marumi daw ang mga sangkap mo. Sobrang labis na ito. Paano nila nagagawang mag-imbento ng chismis? Malisyosong panggagaya. Walang problema. Hindi chismis ang magpapasya kung ano ang totoo. Tara na, dalhin mo kami para tingnan. Murang stinky tofu. Tokwat baboy. Masarap at mura, tikman mo. Masulit kaysa sa kaiwang. Narinig ko ang pagkain sa bahay ni Su ay hindi malinis. Buti na lang alam ko na, mas maaasahan pa rin itong mura. Hindi nakapagtataka na itinigil na ng mga restoran ang pakikipagtulungan sa kanila. Patuloy na nagkakalat ng chismis para pababain ang presyo. Wala na tayong mga kliyente. Ang hirap-hirap nating patakbuhin ang negosyo. Ganito na lang sinira ng iba. Yan ye. Su, kung magpapatuloy ito, hindi lang ikaw ang malulugi, pati ang reputasyon ng ating restoran ay maapektuhan. Talagang hindi na tayo maaaring magpatuloy sa pakikipag-ugnayan. Naniniwala ka ba sa akin? Siyempre naniniwala ako, mahal. Babalik muna ako para pag-aralan ang bagong lasa. Patawag mo si Ansheng para tumulong sa'yo. CJ. Tatay, magpahinga ka, ako na ang bahala. Ansheng. Salamat sa'yo, sa edad na dapat naglalaro ka. Kailangan mo kaming samahan sa hirap. Ako ang panganay sa pamilya, dapat lang na magbahagi ng mas marami. Gagawin ko ng mas marami, para kayo ni nanay ay hindi gaanong mapagod. Mabuting bata. Naniniwala ako na malalampasan natin ito. Tapos na. Bukas ipatitikim ko sa kanila kung ano ang hindi malalampasan. Lahat ng pagkain ngayon ay libre para tikman. Hindi batay sa sabi-sabi, hindi batay sa murang presyo, batay lang sa lasa.
Sariwa at masarap, napakagandang tekstura. Ang mga murang pagkain ay matabang at hindi masarap. Hindi ito may kukumpara sa iba. Dati ay naloko ako ng mga chismis. Ito ang tunay na lasa. Malinis at masarap. Huwag magmadali, meron para sa lahat. Bigyan mo ako ng 2 order. 3 order ang sa akin. Mga Ginoo, tikman nyo ito. Murang-mura at masarap. Anong lasa ba ito? Ang baho naman. Tara, doon tayo sa mas masarap. Ang sakit ng kamay ko, sobra. Mabuti na lang nandyan ka, mahal. Sa wakas, ligtas na ang negosyo natin. Si Nanay ang pinakamagaling. Hindi niya kami kailanman binigo. Sumuwan, huwag kang magpakasaya agad. Ang negosyo na gusto kong pabagsakin, walang makakayanan. Sumuwan, may nagreklamo na may pangalan. Sinasabi nila na hindi malinis ang iyong pwesto. Paulit-ulit mong ginugulo ang kaayusan ng pamilihan. Simula ngayon, ipinagbabawal kang magnegosyo dito. Ginoo, ito ay paninira. Sariwa ang aming mga sangkap at hindi namin ginulo ang kaayusan ng pamilihan. Imposible, ang mga gawa ng nanay ko ang pinakamasino. Malinaw ang ebidensya, walang lusot. Isara agad ang tindahan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Kung sinasabi mong hindi pumasa ang kalinisan ko at nagdudulot ng kaguluhan, sige, suriin sa harap ng lahat. Ang mga sangkap ko, ginagawa araw-araw, hindi kailanman overnight. Sumusunod sa batas ang buong lungsod. Kung wala kang makitang problema ngayon, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Lahat naghihintay. Malinis naman ang mga sangkap nila. Araw-araw akong kumakain dito. Ang pwesto niya ang pinakamalinis. Mas maayos kaysa sa iba. May tao talagang nananadya para siraan siya. Inggit lang sila sa magandang negosyo niya. Ikaw pala ang nagbayad sa iba para mag-akusa sa mga negosyante. Sinadya mong guluhin ang kaayusan ng palengke. Wala akong kinalaman dyan. Huwag mo akong pagbintangan. Malinaw ang mga katotohanan. Matibay ang mga ebidensya. Simula ngayon, permanente nang tatanggalan sila isa ng karapatang magtinda sa loob ng pamilihan. Palalayasin sa pamilihan, hindi na kailanman tatanggapin. Kapayapaan, ikaw na ang bahala dito sa pwesto. Pupunta ako sa bukid para tingnan. Buti na lang at magaling si Ginangsu na iligtas niya ang mga tanim sa tagtuyot. Ngayong taon, sa wakas makakakain tayo ng sapat. Nga, ang buhay ay nagiging mas maganda at puno ng pag-asa. Hahaha. Ang mga pananim dito, mukhang sinadyang putulin. Napakawalang hiya naman. Ginangsu, ang hirap ng nating buhayin ang tuyong lupa. Malapit na sana itong lumago. Sinadya itong sirain, ang ating ani. Sino ba talaga ang may gawa nito? Kailangan nating alamin. Hanapin ang may sala. Hindi na kailangan maghanap. Ako ang pumitas ng mga halaman. Sukyang, noong huli mong sinira ang taniman, hindi mo pa nababayaran ang multa mula sa gobyerno. Hindi ka pa rin nagsisisi. Ilang patpat na halaman lang ang halaga. Ngayon may pera ka at negosyo. Sarili mo lang ang iniintindi. Hindi mo na iniisip ang buhay ng iyong ina at kapatid. Sa panahon ng taggutom, kahit isang butil ng bigas ay makakapagligtas ng buhay. Hindi lang pagkain ang sinira mo, yan din ang pag-asa ng lahat. Nga. Yan ang inaasahan ng buong baryo. Tingnan mo itong mayabang. Ano ngayon kung apakan ko? Anyway, pinagmumulta lang ng gobyerno, hindi kinukulong. Wala akong pera. Ano ang magagawa nila sa akin? Ano ba talaga ang gusto mo? Bigyan mo ako ng 3 hektarya ng taniman, isang bag ng mataas na ani na binhi ng palay, at tapos na ang usapan. Kung hindi mo ibigay, araw-araw akong pupunta para sirain ang mga tanim. Wala kayong aasahang ani. Huwag kang umasa kahit kaunti. Dapat may konsensya ang tao. Hindi kailanman kayo pinagkaitan ng aking asawa. Ngunit hindi niyo pinahalagahan ang pagkakamag-anak. Palaging pumupunta rito para manggulo. Napakasama naman. Yenan, umunlad ang kapatid kong babae. Tumutulong sa kapatid na lalaki, natural lang yan. Hindi mo dapat pinapakialaman, duwag na takot sa asawa. Binabalaan kita. Kapag inulit mo pa ito tungkol kay Ping-an, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako sa'yo. Mga kababayan, tingnan niyo ito. Si Sumuwan ay isang traitor. Naging mayaman na, hindi na kinikilala ang sariling pamilya. Gusto niya akong patayin sa gutom, ang sarili niyang ina. Kung hindi niyo ibibigay ang lupa at mga binhi, magpapakamatay ako dito sa bukid para hindi kayo makapagtanim ng maayos. Si Sun Yanzi ay mabait na nagbigay ng daan para sa lahat. Ngunit kayong mag-ina ay sakim. Palaging gumagawa ng masama at nang-aapi. Sobra na ito. Si Sun Yanzi ay talagang umaabuso sa kabaitan. Hindi dapat palampasin. Sa panahon ng taggutom, sinisira ang mga pananim, nawawala ang kabuhayan, pati sariling pamilya kinikikilan. Kailangan report sa pulis. Report sa pulis. Wala kayong pakialam. Payapa, report mo sa pulis. Ngayon, hindi na ako magpapatalo. Kung magrereklamo ka, ngayon talagang tuturuan kita ng leksyon. Tapos na. Kung magrereklamo ka, ngayon talagang tuturuan kita ng leksyon. Nirerespeto kita bilang kuya ng asawa ko, kaya't maraming beses kitang pinagbigyan. Ngayon, naglakas loob kang saktan siya. Kaya wala na akong dahilan para magtimpi. Bitawan mo ako. Bilisan mo, bitawan mo ako. Sobra na ito. Sumuwan, napakabagsik ng puso mo. Pati ba naman ang duwag na ito, pinapayagan mong saktan ang kapatid mo. Walang saysay ang maraming salita. Ping-an, pumunta ka sa bayan at ipagbigay alam sa mga otoridad. Walang takas. Dapat parusahan ang ganitong tao. Tama, maraming kasalanan. Matagal na dapat siyang pinatawan. Ganda. Sino ang sinadyang sumira ng mga pananim? Ginoo. Lahat ay isang pagkakamali. Ang anak kong babae ay sinadyang pahirapan ang kanyang kapatid na lalaki. Ito ay usaping pampamilya. Hindi na kailangan ang tulong ng mga nakatataas. Hindi ito usaping pampamilya. Tama. Ngayon ay laganap ang taggutom. Ang pamahalaan ay lubos na pinahalagahan ang mga pagkain. Sinira mo ang mga taniman ng may masamang intensyon. Nakapinsala sa kabuhayan ng buong nayon. Napakasama ng ginawa. Hatol, 1 taon sa kulungan. Multa, 20 tael ng pilak. Ginoo, huwag niyo akong hulihin. Nagkamali ako, hindi ko na ulitin. Sumuwan, ikaw ay may pusong ahas. Ipinakulong mo ang kapatid mo. Mag-ingat sa kidlat. Mahal, ayos ka lang ba?
Sa wakas natapos na ang problema. Ang saya ko ngayon. Mga kababayan, magtrabaho tayo ng husto ngayon. Ayusin ang mga pilapil, magtanim ng bagong punla. Huwag mag-alala, hindi maantala ang anihan. Sige, makikinig kami kay Sunyangzi. Dahil balak nating manatili dito, kailangan nating mamuhay ng komportable. Nagpasya akong bukas ay maglunsad ng malaking pagbabago sa bahay. Bigyan sila ng magandang sorpresa. Lahat ay manatili. Maging ligtas. Ikaw ang magdala sa mga bata palabas ngayon. Ayusin si Tayan lang. Pumunta sa bayan para bantayan ang pwesto. Bago maghapunan. Walang sinuman ang pwedeng bumalik. Mrs., maayos naman. Bakit pinapalabas mo kaming lahat? May masama ba ang pakiramdam mo? Makinig ka sa akin. May mahalaga akong gagawin. Nanay, may nagawa ba kaming mali? Huwag ka nang magalit, pwede ba? Nanay, pwede kaming manatili sa bakuran. Hindi kami mag-ingay. Huwag mo kaming paalisin. Pwede ba? Ina, ayaw mo na ba sa amin? Nanay, si Xiaobaw ay kakain ng kaunti na lang sa hinaharap. Kakain ng kaunti-kaunti lang. Nanay, huwag mo kaming iwan. Mahal. Kung talagang may iba kang plano. Kaya ko. Ano ang iniisip mo? May inihanda akong sorpresa para sa inyo. Makinig kayo at lumabas ng maaga. Bumalik kayo sa hapon. Sige, susundin ko ang sinabi ng asawa ko. Sistema, dalhin mo ako sa modernong tindahan ng mga gamit sa bahay. Maraming bata sa bahay. Kailangan ng 4 na kumot. May basag na ang mga mangkok. Baka masaktan ng bata. Medyo maluwag ang mga mesa at upuan. Dapat palitan ng matibay. Boss, ito, at ito pa. Lahat ito kukunin ko. Magkano lahat? Kabuang 6,666. Libre ang paghahatid sa inyo. Sige, magbabayad ako gamit ang card. Mabuti ang kumpanya. Alam nilang ibigay lahat ng pera sa akin para hindi ko na kailangan pang mag-aksaya ng oras sa arbitrasyon. Kung hindi lang ako natatakot na mabunyag, matagal ko nang pinalitan lahat. Lahat ng produkto. Simulan na. Tapos na, hindi na ako makapaghintay na makita ang mga bata. Na excited na mga mukha. Lagi akong kinakabahan. Takot na baka magsawa na si Mommy sa atin. Naging masungit na naman siya tulad ng dati. Tatay, huwag Jebaw. Nanay, bumalik ka na. Huwag kang matakot. Kahit anong mangyari, nandito si tatay. Tayong pamilya ay laging magkasama. Tara, oras na para umuwi. Ito ba ang bahay natin? Hindi ba tayo nananaginip? Hindi ba tayo nagkamali ng lugar? Hintay. Huwag kayong tumunganga. Pumasok na kayo at tingnan ang bago nating bahay. Nanay, ang ganda ng mesa na ito. Hindi masakit hawakan. Nanay, mahal ba ang magandang mangkok na ito? Sa totoo lang, pwede pa rin gamitin yung dati. Gamitin mo ng maayos. Siyempre, ibibigay ni nanay ang pinakamaganda para sa inyo. Nanay, sa loob ng kabinet na ito, maraming bagay ba ang pwede ilagay? Nanay, ang lambot at ang sarap ng kama, hindi na masakit sa puwet. Basta gusto mo, may bago rin kayong damit na inihanda ni nanay. Subukan nyo na. Nanay, para sa akin ba talaga ito? Simula nung bata pa ako, hindi pa ako nakasuot ng bagong damit. Siyempre para sa iyo ito. Hindi lang ngayon. Taon-taon ay magkakaroon kayo ng bagong damit. Dati ay palaging takot na hindi kayanin ang buhay. Ngayon, hindi ko na ito ma-imagine kahit sa panaginip. Salamat sa iyong pagsisikap, mahal. Ang pamilya natin ay utang ko sa iyo. Kain na. Jebaw, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka kumakain? Nanay, totoo ba ang lahat ng ito? Bakit magiging peke ito? Tuminala ka, lahat ito ay totoo. Pero ang bagong kumot at bagong damit ay napakaganda. Natatakot akong ubusin ni nanay ang pera. Baka magutom at magkulang tayo sa damit tulad ng dati. Araw-araw na nagugutom at giniginaw, walang silbi si tatay. Hindi kayo makaranas ng magandang buhay nang walang kaba. Nangangako si nanay sa inyo, sa hinaharap 3 beses sa isang araw tayong busog, at may mainit na damit sa bawat panahon. Hindi na kailangang mabuhay ng palaging nag-aalala. Inay, talaga bang palaging ganito? Maniwala ka sa akin, palaging ganito. Magpakailanman. Mukhang ang ating mga paghihirap ay nagwakas na.
Balik na kayo sa mesa at kumain. Kapag lumamig, hindi na masarap. Ping-an, bakit hindi ka nagpalit ng bagong damit? Nakita kong itinabi mo rin ang bagong kumot. Mas okay na suotin ang luma kapag nagtatrabaho. Itatabi ko ang bago para sa bagong taon. Ang bagong kumot ay para sa iyo bilang pamalit. Hawak natin ang ating pinaghirapan. Para hindi na tayo mamuhay ng mahirap. Ang mabuhay ng masaya at matiwasay ang dahilan ng ating pagsisikap. Bilisan mo at magpalit ka na. Sige, susundin kita. Maganda, ang aking asawa ay napakagwapo. Dapat makita ito ng lahat. Tara, lumabas tayo para maglakad-lakad. May gusto akong sabihin sa'yo. Sige, sabihin mo, nakikinig ako. Inay, gusto kong mag-aral at matutong magbasa. Sabihin mo sa akin, bakit gusto mong mag-aral? Ayokong maging mangmanghabang buhay. Gusto kong tulungan kang magpatakbo ng negosyo, mag-alaga ng bukirin, para makatulong sa pamilya, hindi maging mahina na inaapi. Magandang bata, may pangarap. Payapa. Bukas, magtanong ka kung saan pwedeng mag-aral. Talagang nasa tamang edad na si Kyuhei para mag-aral. Sige, ako na ang bahala, salamat inay. Salamat itay, walang anuman, ang anak kong babae ay matalino at masipag. Ito ang ating biyaya. Ginang Su, walang silbi. Araw-araw kaming nagdidilig, pero ang mga punla ay lalong natutuyo sa init. Napakasensitibo ng mga punla. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ang buong taniman. Mukhang talagang magkakaroon tayo ng problema ngayon. Walang aanihin sa huli. Kakaiba, araw-araw naman tayong nagdidilig sa oras. Sapat naman ang tubig, bakit hindi man lang nababawasan ang tagtuyot? Hahaha. Sabi ko na nga ba, may hustisya ang Diyos. Napakawalang puso mo. Ipinakulong mo ang sarili mong kapatid. Ngayon, nakatanggap ka ng karma. Ito ang kaparusahan sa iyong kawalang puso. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ay isang sakuna. Anong kinalaman nito sa asawa ko? Anong sakuna? Ito ang karma. Tingnan natin. Hintayin mo na lang ang pagkabigo. Huwag kayong magpanik. Mag-obserba muna tayo ng ilang araw. Sisiguraduhin kong makakahanap tayo agad ng solusyon. Ang mga punla sa bukid ay lalong lumalala araw-araw. Sabi ng lahat wala ng pag-asa. Marami na akong narinig, kaya pati ako nag-aalala na rin. Kakaiba. Kailangan nating malaman agad kung ano talaga ang problema. Inay, pumunta ako sa gilid ng bukid para mamitas ng mga ligaw na gulay, at may nakita akong kakaibang bagay. Yung mga lugar na walang nag-aalaga at puno ng damo. Basa ang lupa. Hindi rin gaanong natuyo ang mga punla. Alam ko na kung saan ang problema. Tapos na. Panganib, mali lahat ng ginawa natin noon. Saan tayo nagkamali, mahal? Araw-araw tayong nagdidilig, palaging magtanggal ng mga damo. Hindi ba't ito'y isang patakaran sa pagsasaka? Ang mga damo ay tila kumukuha ng sustansya. Ngunit sa katunayan, nakatakip ito sa lupa, na nagbibigay ng lilim at nagpapanatili ng tubig. Pinoprotektahan ang mga ugat ng punla. Sa halip, nakakatulong ito sa pag-lock ng kahalumigmigan sa lupa. Ganoon pala yon. Maraming damo sa lugar na ito. Talagang basa ang lupa. Mukhang malusog ang mga punla. Salamat kay Xiaoman sa maingat na pagmamasid. Ikaw ang maliit na bayani ng pamilya. Ganito na nga, wala nang silbi ang magpumilit pa. Siguradong hindi na ito maliligtas. Nabuhay ako ng halos kalahati ng buhay ko. Hindi ko pa narinig ang pag-iwan ng damo para protektahan ang mga halaman. Mukhang desperado na si Sunyang sa pagkakataong ito. Lalong lumalala ang sitwasyon. Tandaan niyo. Tanggalin lamang ang mga damo na kumukuha ng sustansya. Mag-iwan ng manipis na damo para protektahan ang lupa. Pagkatapos ay baguhin ang kanal ng tubig upang mag-imbak ng tubig sa bawat bahagi. Huwag nang magbuhos ng maraming tubig. Makinig sa mga utos. Magsimula na sa pag-aayos. Subukan muna natin. Simula pa noong una, walang nag-iwan ng damo sa pagtatanim. Puro kalokohan lang. Magandang mga punla. Kailangan talagang gumamit ng kakaibang paraan. Siguradong palpak ito ngayon. Ang mga punla ay talagang naging matatag. Diyos ko, ang pag-iwan ng damo para protektahan ang bukid ay totoo pala. Napakagaling ng paraan na ito. Pagtatanim sa tagtuyot, mas mahalaga ang pagpapanatili ng moisture kaysa pagdidilig. Patatagin ang lupa at tubig. Natural na mabubuhay ang mga punla. Ginang Su, salamat sa pagtuturo mo sa amin ng paraan para mapanatili ang mga punla sa tuyong lupa. Susubukan namin pag-uwi. Walang anuman. Sana makatulong ito sa inyo. Talagang nasa bulwagan ng pamilya Wang tayo. Dati ay luma at may tagas, hindi ba? Gaano katagal na ba ito? Paano ito nagbago ng husto? Narinig ko na ang bahay ng mga Wang ay malaki na ang pagbabago. Mas maganda pa kaysa sa tirahan ng mga opisyal sa lungsod. Si Sumuan ay laging abala sa mga bagay-bagay. Parang tubig kung gumastos. Huwag mong isipin na ang mga Wang ay masaya ngayon. Parang bulalakaw lang yan. Mawawala rin yan. At tungkol sa pag-aaral ni Kyuhei, lahat naman ng babae nag-aasawa. Ang dami niyang binabasa, sayang lang. Na naman. Dati takot at mahiyain ang mga anak ng pamilya Wang. Ngayon, dahil sa kanya, lahat sila matapang na. Hindi niyo pwedeng sabihin ng ganyan ang nanay ko. Kapag nagsasalita ang mga nakatatanda, hindi ka dapat sumabat, walang modo. Kakabuhay lang ng nanay ko ng maraming palay. At masigasig siyang nagtuturo sa lahat. Hindi siya basta-basta nag-aksaya ng oras. Hindi niyo siya pwedeng basta-basta akusahan. Tama, ang lahat ng ginagawa ng nanay namin ay tama. Magaling mag-aral si ate. Pati si Ginoo ay pinupuri siya. Hindi walang silbi ang pag-aaral. Makinig kayo. Ang pag-unlad ng pamilya natin ay dahil sa pagsusumikap ni nanay at tatay. Hindi dahil sa swerte. Laging magiging maayos ang lahat para sa inyo. Para, wala kayong magagawa kung naiinggit kayo. Sinong naiinggit? Kahit mga bata hindi kayang talunin. Huwag na kayong magsismis. Mukhang kami ang nagkamali. Talagang magaling si Ginang Su. Kaya niyang hawakan ang lahat sa loob at labas ng bahay.
Nanay, napakahusay namin ngayon. May nagsabi ng masama tungkol sa iyo sa may entrada ng baryo. Sinagot namin ni ate lahat ng sinabi nila. Habang nandito kami, walang sinuman ang makakapang-api kay nanay. Masaya ako. Lumaki na ang mga bata. Alam na nilang ipagtanggol ako. Magaling magturo si nanay. Salamat sa inyong dalawa sa pagprotekta sa reputasyon ng aming ina. Sa susunod na may maglakas loob na magsalita ng masama, hindi ko sila palalampasin. Nakakaawa ang mga batang ito sa kanilang pagiging maunawain. Dati, abala ako sa paghahanap buhay para mabigyan sila ng bagong damit at mainit na pagkain. Pero hindi ko naisip. Parang wala silang pagkabata. Inay, ito ba ang chessboard? Dati naririnig ko lang, hindi ko pa nakikita. Pwede ba akong mag-aral maglaro ng chess pagkatapos kong gawin ang mga takdang aralin ko? Siyempre pwede. Inay, ano ito? Hindi ko pa ito nakikita. Ito ay tinatawag na mga bloke. Pwede kayong gumawa ng maliit na bahay ayon sa gusto niyo. Maliit na mesa. Mga bloke. Ang kinis nila hawakan. Hindi sila nakakatusok. Pag-aralan ko ito ng mabuti. Nanay, ang lambot at ang ganda ng sandbag na ito. Dati pinapanood ko lang ang iba na naglalaro. Hindi ko kailanman inasahan na magkakaroon din ako. Talaga bang para sa akin ito? Ang ganda ng makulay na sipa. Gusto kong laruin ito. Gusto kong sipain ito ng mataas. Pagkatapos gawin ang mga takdang aralin at tapusin ang mga gawaing bahay, dito kayo maglaro ng maayos. Masyado pa kayong bata. Huwag pilitin ang sarili na maging masyadong mabait. Salamat, inay. Napakabuti mo sa amin. Huwag mag-alala, inay. Aalagaan ko ito ng mabuti. Hindi ko bibigyan ang iyong hangarin. Salamat, inay. Talagang gusto ko ito. Ang galing talaga ni nanay. Gusto kong makipaglaro kasama si nanay. CJ. Wow. Bukod sa pagkain at damit, ganito rin pala ang buhay. Hindi pwedeng si Mrs. lang ang nahihirapan. Kailangan ko rin magtrabaho para sa pamilya. May mali. Ang bagong tubo ng mga dahon ay puno ng maliliit na butas. Mukhang magkakaroon ng peste. Kailangan ko itong sabihin agad kay asawa. Asawa. Biglang nagkaroon ng maraming butas ang mga dahon sa bukid. Ngayon, lahat ng pamilya sa nayon ay gumagamit ng abo ng halaman para sa pagpuksa ng peste. Gagamit ba tayo? Ang abo ng kahoy ay makakatanggal lang ng mga insekto sa ibabaw. Ang mga uod na pumasok sa ugat ng palay ay hindi matatanggal. Kapag hinintay pa ng ilang araw, siguradong lalala ang peste. Mukhang kailangan talagang bumalik agad sa modernong panahon. Bumili ng murang ngunit epektibong pestisidyo. Narinig ni Sumuan na may peste rin sa inyong palayan. Noong una, sabi nila maganda ang bagong paraan ng pagtatanim. Sa huli, pareho lang tayong magdurusa. Pinapayuhan kita na maglagay ka na ng abo sa bukid para hindi masira ang mga palay. Ang lumang paraan ay hindi solusyon. Ngayon pa lang lumalabas ang mga insekto. May paraan pa para ayusin. Matagal na kaming nagtatanim. Ang abo ang pinakamatibay na solusyon. Iyan hintayin mo lang. Hindi ka nakikinig sa payo, Dine. Balang araw, malaki ang magiging problema mo. Ang daming abo ng kahoy na ikinalat. Pero nandyan pa rin ang mga insekto. Mukhang delikado ang ani ngayong taon. Una, tagtuyot. Ngayon, pest naman. Nakakabuhay pa ba ito ng tao? Ngayon mukhang wala pang problema. Pagkalipas ng ilang araw, lalaganap ang salot ng mga insekto. Siguradong hindi nakakayanin. Mukhang ulan na. Mas mabilis magparami ang mga insekto kapag umuulan. Subukan muna natin spray ang gamot sa palayan natin. Kung talagang epektibo, mamaya ipamahagi natin sa lahat. Kung makakatulong sa isang pamilya, gawin natin. CJ. Tapos na, mukhang nasira na ang mga palay. Anong nangyari? Isang gabi lang ang lumipas. Gabi lang ang lumipas. Ang mga insekto sa bukid ni Wang ay nawala lahat. Nakita ko, nag-spray sila sa bukid ng hindi kilalang gamot. Hindi ko akalain na talagang makakapatay ito ng mga peste. Lene. Swerte mo. Ang ulan kagabi ay sakto para mapuksa ang mga peste. Mas mabisa pa ito kaysa sa iyong gamot. Marami akong inihandang gamot laban sa mga insekto. Nasa mesa sa ilalim ng malaking puno sa entrada ng baryo. Kung kailangan niyo, maaari kayong kumuha. Salamat, Sunyang. Salamat kay Sunyang. Kung wala siya, wala tayong aanihin ngayong taon. Talagang magaling si Sunyang. May paraan pa pala para gamutin pati ang salot ng mga insekto. Swerte lang siya. Sa susunod na makaranas ng kalamidad, tingnan natin kung swertehin pa rin siya. Mahal, simula nang mawala ang salot ng mga insekto, ang ganda ng tubo ng palay, mukhang masagana ang ani ngayong taon. Mas mahalaga ang pag-imbak ng pagkain kaysa sa pagtatanim ng pagkain. Nagbuo ako ng isang bagong paraan ng pag-imbak ng pagkain na makakapagpanatili ng pagkain ng matagal nang hindi nabubulok. Plano kong ibigay ito ng libre sa buong baryo. Magandang ideya ito. Susuportahan kita. Tutulungan kita sa pag-aayos ng mga hakbang sa pag-imbak ng pagkain para madaling maintindihan ng lahat. Tutulungan ko si tatay sa pag-aani ng palay. Pupunasan ko ang mga lalagyan ng pagkain sa bahay. Tutulong ako kay kuya at ate. Mga mabubuting bata kayo, kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, maghihiwalay tayo ng landas. Hintayin nating maani ang palay. Ibibigay ko ang napagkasundo ang bahagi sa lahat. Bukod pa rito, inayos ko rin ang bagong paraan ng pag-imbak ng bigas na magpapahaba ng buhay ng bigas ng hindi nabubulok. Ibinabahagi ko rin ito sa inyo. CJ.
Si Ginang Su ay talagang mabuting tao. Noong una, tinulungan niya tayong gamutin ang salot ng mga insekto. Ngayon, libre na naman. Ituturo niya sa atin kung paano mag-imbak ng pagkain. Talagang malaking tulong ito. Dati, taon-taon ang imbakan ng pagkain ay laging malaki ang nasisira. Kung talagang maipapanatili ang ani, kaya sa susunod na taon, hindi na tayo mag-aalala. Wala namang pinagkaiba ang bagong paraan sa lumang paraan ng pag-imbak ng pagkain. Ang ating mga ninuno ay nag-imbak ng pagkain sa mga bodega. Lahat naman ay maayos. Walang silbi ang pagbabago. 2 buwan pa lang tayong tahimik. Mukhang gusto na naman nilang magulo. Nagpapakitang gilas na naman si Hua. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Mas maaasahan pa rin ang lumang paraan. Binabago ang mga patakaran. Mag-ingat at baka masira ang lahat ng pagkain. Ang lumang paraan ay para lang sa tuyo na panahon. Kapag umulan ng sunod-sunod, masisira ang mga pagkain. Ngayong taon ay hindi normal ang klima. Kailangan pa ring mag-ingat ang lahat. Aba, ikaw lang ang may kakayahang manghula. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Sige na, sige na. Kung ano ang gustong gawin ng pamilya Wang, bahala sila. Huwag tayong sumama sa kanilang kalokohan. Magkanya-kanya na tayo. Ang dami nang naitulong sa atin ni Madam Su. Naniniwala ako sa kanya. Madam Su. Naniniwala rin ako na tumutulong siya ng walang kapalit. Sa mga gustong maniwala sa akin, sumunod kayo sa akin. Ang itinanim natin ay 2 beses na ani ng palay. Ngayon, naani na ang unang ani at naitanim na rin ang pangalawang ani. Sa hinaharap, hindi na tayo mag-aalala sa kakulangan ng pagkain. Salamat sa iyo, mahal. Hindi salamat kay Lolo Yuan. Dahil sa kanya, may pagkain tayo sa bahay. Kaya hindi tayo nag-aalala. Hindi na tayo mag-aalala. Pero sa baryo may ilan pang walang silbi. Ang bagong paraan natin ng pag-imbak ng butil. Kung tuloy-tuloy ang ulan. Hindi ba't agad sila'y lalapit sa atin? 3 araw na tuloy-tuloy ang ulan. Kinakabahan ako. Baka magkaproblema ang mga pagkain. Puntahan mo agad ang imbakan ng pagkain. Ginamit natin ang lumang paraan ng pag-imbak. Huwag sanang magka-moisture. Tapos na. Paano nangyari ito? Paano ito nangyari? Wala na lahat. Ang mga butil na ito. Bakit sa isang ulan lang ay nasira ang karamihan? Napakawalang puso naman ng langit. Siguradong ang patuloy na ulan ang dahilan. Walang kinalaman sa paraan ng pag-imbak natin. Ang panahon ang may kasalanan. Kahit sino ang mag-imbak, masisira lahat. Sino ang may sabi niyan? Ginamit ng iba ang paraan ni Madam Su sa pag-imbak ng butil. Wala namang nasira kahit konti. Mukhang hindi talaga kasalanan ng panahon. Ang lumang paraan natin ang hindi epektibo. Bilis. Tara, hanapin natin si Sun Yanzi. Siguradong may alam siyang paraan para makabawi. Pupunta ba tayo? CJ, puntahan muna natin siya. Sun Yanzi, dati kami nalito. Hindi dapat kami naging matigas ang ulo. Pakiusap, turuan mo kami ng paraan para makabawi. Ang ating mga pagkain ay halos naubos na. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, baka masira na rin ang natitira. Huwag kang mag-alala. Tutulungan namin kayo sa pagpapatuyo ng pagkain at pag-iwas sa mga panganib. Tutulungan ko kayong itala ang natitirang pagkain. Pupuntahan ko ang lugar ng imbakan ng inyong mga pagkain para matulungan kayong suriin ang panganib ng kahalumigmigan. Ang pamilya Wang ay hindi lamang mabait. Ang mga bata ay matatalino at masipag. Noon, masyadong makitid ang ating pananaw. Tama, kapag nalampasan natin ang kasalukuyang pagsubok, sa hinaharap sa pagsasaka at pag-imbak ng pagkain, makikinig ako kay Ginang Su. Tayo talaga ang nagkamali. Hindi dapat tayo nagmatigas sa lumang paraan at pinagtatawanan pa natin siya. Kailangan ba natin siyang pakiusapan? Ay, palagi tayong kontra sa kanya dati. Kahit magpakapal tayo ng mukha para humingi ng tulong, tutulungan niya ba talaga tayo? Kayo ang pinakamatigas ang ulo noon. Buong araw na nilalait si Ginang Su, nagpapanggap na misteryoso. Ngayon ano na, hindi na kaya. Pinakamahalaga sa kanila ang reputasyon. Ay, dati ang tapang ng mga salita nila. Ngayon ay nahihirapan na yata akong magpakumbaba para humingi ng tulong. Kahit gaano pa kahalaga ang dangal, hindi ko pwedeng hayaan ang pamilya na magutom. Ako ang hihingi ng tulong sa kanya. Ako rin. Sa totoo lang, makitid ang ating pananaw. Hindi marunong kumilala ng mabuti. Para sa ikabubuhay ng mga bata at matatanda sa pamilya, hindi na mahalaga ang dangal na ito. Tara, sama-sama tayong pumunta. Ginang Su, noong una, kami ang nagkamali. Matigas ang ulo at makaluma. Tinutuya ang iyong bagong pamamaraan. Pinasimulan pa ang pag-aalinlangan ng mga taga na yon. Kami nalito nga. Ngayon, ang ating mga imbakan ng pagkain ay nasira na ng karamihan. Talagang wala na kaming ibang mapuntahan. Nagmamakawa kami sa inyo. Turuan niyo kami ng paraan para makabawi. Basta't mainatan lamang ang natitirang pagkain. Kami susunod sa inyo mula ngayon. Sa panahon ng taggutom, mahirap ang kabuhayan. Hindi ko kayo pababayaan. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para mapanatili ang natitirang pagkain. Sa kabila ng aming pangungutya noon. Handa pa rin kayong tumulong sa amin. Talagang nahihiya ako. Akala ko magugutom ang buong pamilya. Salamat sa inyong kabutihan at hindi pag-isip. Ang utang na loob na ito ay tatandaan namin habang buhay. Kasalanan namin na hindi namin maiba ang aming kaisipan. Sa hinaharap, makikinig kami ng mabuti sa payo. Hindi na kami gagawa ng mga walang kwentang bagay. %70 ng pagkain ay lubos ng nasira. Ang natitirang 30% ay bahagyang nabasa at maaari pang iligtas. Ikaw, Sun Yangzi, ay tunay na buhay na budha. Tama, mula ngayon, kahit ano pa ang sabihin mo, handa kaming makinig sa'yo. May sapat na tayong imbakan ng pagkain. Panahon na para palawakin ang negosyo ng mga produktong gawa sa toyo. Pero wala tayong bagong pera. Paano tayo makakakuha ng mas maraming pera? Ngayon, nagkakaisa na tayo.
At sapat ang ating imbakan ng pagkain. Hindi na pwedeng manatili sa maliit na tindahan para kumita ng kaunting pera mula sa paghihirap. Ano ang bagong plano mo, mahal? Susunod ako sa lahat. Balak kong palawakin ang negosyo ng mga produktong gawa sa toyo para sa paghahanda ng pagbubukas ng tindahan sa bayan sa hinaharap. Nanay, talaga bang makakapagbukas tayo ng tindahan sa bayan? Dati, hindi ko man lang pinangarap yan. Habang nandyan si nanay, pwede tayong mangarap ng malaki. Nanay, huwag kayong mag-alala. Marami akong kayang gawin. Ako rin. Magpapatuloy akong maging masunurin. Hindi ko kayo bibigwin, nanay at tatay. Magkakaisa tayo bilang pamilya. Sa hinaharap, puro magagandang bagay ang darating. Inay, curious ako. Bukod sa paggawa ng gatas ng soya, taho, at tokwa. Ano pa ang magagawa? Marami pa ang magagawa. Sige na, sabihin mo. Curious din ako. Pwede rin gumawa ng adobong tokwa. Tokwat baboy, taho, at balat ng tokwa. Sa ganitong paraan, matatakpan ang lahat ng presyo. Walang problema sa mga kliyente. Hindi ko pa narinig ang mga pangalang ito. Talaga bang magagawa itong pagkain at ibenta? Siyempre. Ang pinakuluang tofu ay angkop para sa pang-araw-araw na merienda ng mga kapitbahay. Ang dried tofu at tofu skin ay maganda ang hitsura. May bebenta ito sa mga mayayamang pamilya. CJ. Subukan natin. Mga tito at tita, halika kayo. Ang bagong produkto namin ay sobrang bango. Malinis at abot kaya. Siguradong gusto nyo pang kumain. Ito ang pinakuluang tofu sheet. Ito ang marinated tofu. Ito ang piniritong yuba at balat ng tokwa. Lahat ay eksklusibong sangkap. Siguradong pagkatapos nyo itong kainin, maghahanap kayo ng susunod. Napaka-espesyal ng itsura ng balat ng tokwa. Amoy pa lang, napakabango na. Hindi ko pa ito nakikita dati. Ang tokwa na ito, mukhang masarap. Bibili ako ng ilang piraso para tikman, at itong 1,000 piraso ng tofu skin. Mukhang mas espesyal kaysa sa karaniwang tofu. Gusto ko rin, gusto ko rin, gusto ko rin. Maglinya ng maayos, isa-isa lang, masarap ito. Pwede kang magbayad ng deposito sa akin. Gamit ang kahoy na plaka. Sa susunod, pwede kang dumiretso para kunin ang mga produkto. Ang bagong produkto ni Sue ay napakasarap. Simula ngayon, sa inyo na ako bibili. Magpapareserba muna ako ng 20 pirasong adobong tokwa. Ito ang deposito mo. Lahat ay handa na. Sa loob ng kalahating buwan, patok ang negosyo ng bagong produkto. Maraming bumabalik na mga customer. Nagawa na natin ang magandang reputasyon. Kinuwenta ko. Matapos ibawas ang gasto sa mga sangkap, kumita tayo ng 30 tael ng pilak sa kalahating buwan. Mas malaki pa kaysa sa kinita natin sa 6 na buwang pagtitinda. Ang dami pala. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Inay, gaano pa katagal tayong mag-ipon? Bago makapagbukas ng tindahan sa bayan, ako na ang bahala sa pag-upa ng pwesto. Napagod kayong lahat nitong mga nakaraang araw. Magpahinga muna kayo bukas. CJ. 5 tael ay maaaring ipalit sa 180 tael. Kung gayon, 30 tael ay hindi ba? Maaaring ipalit sa 1,080 tael. Mukhang kailangan kong bumalik sa modernong panahon bukas. Pagkatapos ipalit ang pera, maaari na akong magbukas ng tindahan at iligtas ang buong pamilya mula sa kahirapan. Pitong araw akong naging abala. Sa wakas natapos na ang pag-aayos ng tindahan. Hinihintay na lang natin ang opisyal na pagbubukas. Para magtagal ang tindahan, reputasyon ang pinakaimportante. Kailangan nating panatilihin ang transparency sa mga sangkap. Malinis at maayos. Tamang presyo, walang kulang sa timbang, pinalitan ng mababang kalidad. Huwag mag-alala, nilagyan ko na ng presyo, ang lahat ng uri, para malinaw sa mga customer. Walang labis-labis na presyo. Pipiliin ko ng mabuti ang mga sariwang soybeans. Hindi ako bibili ng mga lumang stock, mga kagamitan sa ibabaw ng mesa sa tindahan. Araw-araw ko itong pinupunasan, para masiguro na kampante ang mga mamimili, at kumakain ng walang alalahanin. Nanay, pupunta ako sa harap ng tindahan, para ipakilala sa lahat ang bagong produkto natin. CJ. Dahil handa na ang lahat. Magbibigay tayo ng libreng tikim ng 2 araw. Bago ang formal na pagbubukas. Mga tito at tita, mga kuya at ate, halina kayo, libreng tikim ng aming mga produktong gawa sa toyo. Kung hindi masarap, walang bayad. Tumikim muna bago bumili. Alamin kung ano ang masarap. Kumain ng masarap. Maligayang pagdating sa aking lugar para magparehistro. May dagdag na diskwento sa araw ng pagbubukas. Matagal ko nang hinihintay ang pagbubukas. Natikman ko na dati. Palagi ko itong iniisip. Kailangan bumili tayo ng marami ngayon. Ang mga tofu ng ibang tindahan ay marumi at mahal. Sa kanila malinis at abot kaya ang presyo. Simula ngayon, dito na ako bibili. Ang mga dried tofu at tofu skin nila ay napakaganda. Tamang-tama para sa mga bisita. Kakabukas pa lang pero ang dami na agad ng tao. Kinukuha nila ang mga customer natin. Naubos na lahat. Kung magpapatuloy ito, hindi na tayo makakapagnegosyo. Kailangan na nating mag-isip ng paraan. Napakaganda ng negosyo ngayon. Maraming mga suki sa bayan ang nagsasabi na tayo lang ang kanilang pinipili. Ang magandang negosyo ay isang mabuting bagay. Pero naputol din ang kabuhayan ng mga nagtitinda sa paligid. Kapag nagsimula ang inggit, mauwi ito sa paninira balang araw. Nanay, ano ang gagawin natin? Hindi natin ito maiiwasan. Plano kong kunin ang mga nagtitinda sa bayan. Bilang ating mga ahente, bawat pamilya ay maaari lamang magbenta ng isang uri ng produkto. Bawal ang paghalo-halo ng produkto at pag-aayos ng presyo. Mahal. Ano ang ibig mong sabihin? Naiintindihan ko na. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang makakakilala sa atin at kikita rin sila ng pera. Wala nang sinuman ang mananadya na pahirapan tayo. Magandang paraan ito. Parehong makakahanap ng paraan para mabuhay ang lahat at hindi rin tayo gaanong mapapagod. Ang galing ni nanay. Agad niyang naresolba ang problema. Siya nga pala, Sue, hindi ka namin ginulo, magkapatid kami. Anong ginagawa mo rito? Ang negosyo niyo ay masyadong mapang-abuso. Inagawan niyo ng mga customer ang buong kalye. Alam kong hindi kayo masaya. At alam ko rin na plano niyong gumawa ng hakbang laban sa amin. Wala kaming ganun.
Hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para magbigay sa inyo ng paraan para kumita ng matagal. Ang bait mo naman, kayo'y nagbebenta ng paisa-isa, kakaunti ang kita, at araw-araw pa kayong nanganganib. Mas mabuti pa, ako na ang mag-supply sa inyo. Pero pareho ang presyo. Kayo na lang ang magbenta at kumita sa patong, ano sa tingin nyo? Hahatiin ko pa ang mga pwesto. Para hindi kayo mag-agawan ng negosyo, para makapagtrabaho ng matiwasay at matagal. Ikaw, talaga bang handa kang ibahagi ang negosyo sa amin? Lahat tayo ay nasa bayan para maghanap buhay. Kapayapaan ay nagdadala ng kita. Kung talagang maayos ang supply, matiwasay na kita. Ayos na ayos. Yan, Su, gusto ko rin, maging ahente ng Wang's Tofu Shop. Pwede bang isama mo ako? Kasama rin ako. Magparehistro muna kayo. Pagkatapos magparehistro, tandaan na kunin ang maliit na bandila ng Wang Family Tofu Products. Magkakaroon tayo ng isang pamamahala. Huwag kang mag-alala, Madam Su, kami ay tiyak. Nasusunod sa iyong mga patakaran, magbebenta kami ng maayos. Hindi namin bababaan ang presyo. Tama, tutulungan ka namin sigurado. Palaganapin ang pangalan ng Wang Family Tofu Products. Tama nga, kailangan muna yumaman bago makatulong sa iba, para makalayo ang mararating. Kayo po, Ginoo, ano po ang nais niyong bilhin? Narinig niyo na ba ang Yulay Restaurant? Ang pinakamalaking restaurant sa bayan. Syempre, narinig ko na. Ikaw ay. Ako ang tagapamahala ng Yulay Restaurant. Zhao Qiwan. Ikaw pala ang tagapamahala, Zhao. Matagal na kitang hinahangaan. Ano ang dahilan ng iyong pagbisita ngayon? Mayroon bang nais iparating? Ngayon, lahat ng tao sa bayan ay pinupuri ang mga produktong gawa ng Pamilya Wang. Ang aming restaurant ay nag-aalok ng mga high-end na handaan. Pagtanggap ng mga mahalagang bisita, kasalukuyang kulang kami ng dekalidad na sangkap. Ano ang iniisip ni Manager Zhao tungkol sa pakikipagtulungan? Gusto kong magkasundo tayo sa eksklusibong pakikipagtulungan sa pagsupply ng mga sangkap sa restaurant. Hindi namin pipigilan ang inyong offline na mga kliyente at mga ahente sa pagtitinda. Ano ang iniisip ni Madam Su tungkol dito? Talagang napakalaking biyaya yan. Ito ang nakahandang kasunduan sa negosyo. Pakitingnan muna, Ginang Su. Kung walang problema, pwede na tayong maglagay ng tatak, kasabay na ipapaalam sa gobyerno para sa talaan. Ginang, napakalaking biyaya ito. Makipagtulungan sa unang restoran, tayo'y magbilang, matatag na tayo sa bayan, may record si inay sa gobyerno. Pwedeng pamatagal ang kooperasyon, matatag at kagalang-galang, hindi na tayo mag-aalala sa mga kliyente. Maging kampante kayo, hindi ko kayo pababayaan. Mang Zhao, natapos ko nang basahin ang kontrata. Kumusta? Pwede na bang pirmahan agad? Hindi pwede, masyadong delikado ang kontratang ito. Hindi dapat pirmahan. Bakit hindi pwedeng pirmahan, mahal? Nakasulat sa kontrata. Isulat ang kalidad ng produkto, lasa. Ang timbang ay hindi dapat magkamali. Kung hindi, kami ay ituturing na lumabag sa kontrata. Hindi lang magbabayad ng malaking halaga ng multa, kundi pati ang gobyerno ay maghahabol. May ganitong klaseng kasunduan. Napakastrikto naman yan. Sa negosyo, dapat talagang magsikap para sa kahusayan. Nagbigay kami ng napakagandang mga kondisyon para sa pakikipagtulungan. Syempre, kailangan sundin ang aming mga patakaran sa pag-supply. Zhao Manager, mahalaga ang bagay na ito. Hayaan niyo kaming pag-isipan pa ito. Si Su Madam ay isang matalinong tao. Sana sa susunod kong pagbisita, mabigyan niyo ako ng kasiyasyang sagot. Ay, bagaman bihira ang ganitong pakikipagtulungan, napakahigpit naman ng mga kondisyon. Kapag hindi natin naabot ang pamantayan, maaari pa tayong habulin ng mga otoridad. Hindi natin kayang panagutan ito, kaya't hindi ito normal na pakikipagtulungan. Ito'y pagsusugal ng ating buong kabuhayan, sa laro. Nanay, matatag na ang negosyo natin ngayon. Hindi na problema ang pagkain at damit ng pamilya. Wala nang dahilan para magpakariski. Sa tingin ko naman, ito ay bihirang magandang pagkakataon. Basta mag-ingat lang tayo, hindi naman tayo magkakamali. Pero ngayon talagang kontento na ako. Paano kung may mangyari? Baka bumalik tayo sa mahirap na buhay. Ayaw din ni Jebao na mag-alala araw-araw si Itay at Inay, lalo na ayaw niyang may mangyari sa pamilya. Ayaw din ni Inay na mag-alala kayo. Pero sa negosyo, hindi pwedeng puro ingat lang. Mauubos din tayo sa huli. Ano ang gagawin natin, mahal? Lahat kami ay susunod sa iyo. Sayang kung susuko tayo. Balak kong ayusin ito para sa mas maayos na plano. Pag-usapan natin ulit kay Zhao para baguhin ang mga hindi makatarungang kondisyon. Kung talagang magagawa natin ito, napakaganda niyan. Inay, alam kong may paraan ka, Inay. CJ, subukan natin. Baka magtagumpay tayo. Ginang Su, Kuya Wang, ang kontrata ng supply sa Yulay Restaurant. Huwag na huwag niyong pipirmahan. Umupo ka muna, nanay. Uminom ka ng tubig at huminga ng malalim. Saka mo ikwento ng dahan-dahan. Ang anak ko ay trabahador sa Yulay. Sabi niya ang namamahala sa kusina ay bayaw ni Manager Zhao. Laging humihingi ng komisyon. Kapag hindi nakikipagtulungan, nakikipagsabuatan sa gobyerno para magtanim ng ebidensya. Dalawang negosyo na ang nawasak. Wala bang gagawa ng aksyon? Sino ang gagawa? Paano gagawin? Nag-aalala lang ako na malugi kayo, kaya nagmadali akong pumunta rito para ipaalam sa inyo. Salamat po, Tia. Huwag po kayong mag-alala, may paraan ako para harapin ito. Ginang Su, ang kontratang pinapaisip ko sa iyo kahapon, ngayon na ang araw para magbigay ng sagot. Napag-isipan ko na. Ang eksklusibong kontrata ng supply, pipirma ako. Akala ko hindi ka makakaiwas sa pakikipagtawaran sa akin. Hindi ko akalain na si Madam Su ay ganito kaalam. Sa negosyo, mahalaga ang timing. Kahit mahirap ang mga kondisyon ng kasunduan, ang mga alok mo ay talagang nakakaakit, kaya natural lang na pipirmahan ko agad. Hahaha. Ang saya. Hinahangaan ko talaga ang mga negosyanteng katulad ni Ginang Su, matapang at direkta. Hihintayin ko na lang matapos ang iyong paghahanda. Ginang, talagang pinirmahan mo? Nanay, napakadelikado nito. Nanay, wala kayo sa bahay kahapon buong araw. Baka may nahanap na kayong kakampi, kaya hindi na kayo natatakot. Hindi naman.
Kailangan pa rin maging matatag. Nagpaplano ako para sa sariling pagawaan. Paghahanda ng pagawaan. Lumalaki ang dami ng order. Dapat tumaas ang kalidad at produksyon. Hindi natin kayang garantisahin ito ng tayo lang. Kaya, balak kong mag-anunsyo ng trabaho. Mag-recruit. Ang pamilya Wang ay naghahanap ng mga manggagawa. Hindi namin kayo pagsasamantalahan. Araw-araw ang bayad. Masipag sa trabaho. Palaging umaabot sa pamantayan. May karagdagang gantimpala. Araw-araw ang bayad at may karagdagang gantimpala. Napakaganda ng mga benepisyo. Hindi pa ako nakakita ng ganito kabait na mo. Nag-aalok ng trabaho si Sun Yangzi. Hindi ito maikukumpara sa mga mapagsamantalang pagawaan. Magpaparehistro ako. Isama mo rin ako. Si Sun Yangzi ay mabait at masipag. Kami, mga matandang babae, wala nang ibang maitutulong. Pero makakatulong kami sa pagbantay at pag-aayos ng mga materyales. Walang problema. Tutulong kami ng libre. Gagawin namin ang lahat para mapanatili ang kalidad ni Su habang nandito kami. Walang sinuman ang magtatamad-tamaran. Aasahan namin kayo. Hindi ko akalain na sa loob ng 3 araw, ang bagong pagawaan natin ay opisyal ng gumagana. Nakapag-recruit pa ng marami, maaasahan at masisipag na tauhan. Salamat sa paraan ng pagre-recruit ni Nanay. Hindi lang natin sila napapanatili, kundi na isasiguro rin ang tuloy-tuloy na produksyon. Ngayon, hindi na tayo kailangang mangamba. Hindi pa ito ang oras para mag-relax. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Itutuloy. Nag-aalala ka ba na may gagawin silang masama ng palihim? Babantayan natin ito mula simula hanggang dulo. Ano pa bang magagawa nila? Ang pinakakaraniwan ay pagpapalit ng mga produkto, pagmanipula ng mga tala ng palihim, sadyang paglikha ng mga problema sa kalidad, para iparatang sa mga mangangalakal ang paglabag sa kontrata. Nanay, tatay, may mga estranghero sa labas ng bakuran, mukhang kahina-hinala. Patuloy silang sumisilip sa pagawaan. May tila sinusulat pa sila ng palihim. Sobra na ito. Pati sa pagawaan natin nagmamanman sila. Huhulihin ko sila at alamin kung ano ang ginagawa nila. Huwag pumunta. Mabubunyag tayo. Pabayaan na lang ba natin sila? Inay, paano kung gayahin nila o makahanap ng butas? Paano na tayo? Walang problema. Ang tunay na pangunahing sangkap. Ako lang ang nakakaalam ng natatanging pamamaraan. Wala silang makukuha kahit kaunti. Gawin natin ang lahat ng normal para hindi nila malaman ang ating mga plano. CJ, susundin namin ang iyong sinabi. Tandaan, mas nagmamadali silang kumilos. Ibig sabihin ay hindi na siya makapaghintay. Ngayon, kailangan lang natin mag-ingat at magplano ng maayos. Manatiling kalmado at maghintay. Ang kalaban ay magpapakita ng kahinaan. Simula nang kumilos ang kalaban. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang. Panahon na para bumalik sa kasalukuyan at maghanda. Sistema, dalhin mo ako sa modernong kwarto. Mahal, nakapahinga ka na ba? Kakaiba. May ilaw pa sa loob. Baka may nangyari kay Mahal. Mahal, saan ka galing kanina? Kumatok ako pero walang sumagot. Pumasok ako sa bahay pero walang tao. Natakot ako ng husto. Mainit sa gabi, hindi ako makatulog, kaya lumabas ako para maglakad-lakad. May kailangan ka ba sa akin? Wala. Natatakot lang ako na masyado kang nag-aalala, kaya dumaan ako para tingnan ka. Delikado sa gabi kapag madilim. Kung gusto mong pumunta ulit, ako ang sasama sa'yo. Alam ko, gabi na. Magpahinga ka na ng maaga. Kailangan nating gumising ng maaga bukas. Pumunta sa pagawaan para magbantay. Hugasan ng mga beans, gilingin ang mga ito, gumawa at mag-ayos. Bawat isa ay may gawain. Mas mataas ang kahusayan kaysa dati. Sinuri ko ang bawat batch ng mga produkto, ang kanilang dami at sukat. Lahat ng mga tapos na produkto ay maayos at magkakatulad. Pasok na pasok sa pamantayan ng supply. Paminsan-minsan akong nag-inspeksyon sa pagawaan. Sa bawat proseso ng trabaho, lahat ay nagtatrabaho ng maayos. Walang tamad. Panatilihin ito ng mabuti. Huwag bigyan ng iba ng pagkakataon na pumuna. Ako si Liu, tagapamahala ng kusina sa Yulay Restaurant. Ako ang susuri sa mga dekalidad na produkto na inyong isusupply. Kung hindi pumasa sa kalidad, huwag mo akong sisihin na walang awa. Huwag mag-alala, Liu. Ang lahat ng aming mga produkto ay mahigpit na sumusunod sa mga kahilingan ng inyong restaurant. Maaari mo itong suriin. Kung hindi ka pa rin kampante, Liu, maaari kang magsample ng kahit alin. Tikman sa lugar, lahat ng produkto ng pamilya Wang ay kayang pumasa sa anumang pagsusuri. Ang mga produkto ng pamilya Wang ay walang kahit anong kapintasan. Paano ako hihingi ng pera ngayon? Masaya ka ba, Ginoong Liu? Magaling kayong magkunwari. Ginagawa namin ang aming trabaho ng may konsensya. Nagbibigay kami ng kalidad na produkto. Pakiusap, mag-ingat sa iyong mga salita, Ginoong Liu. Ginoong Liu, pakiusap, pirmahan ng resibo. Ipapadala ko na ang mga produkto sa iyo. Ili, ngayon ay swerte kayo. Sa susunod, maaaring hindi na kayo ganoon kaswerte. Tingnan natin. Sisiguraduhin kong babagsak kayo. Mukhang tama ang paalala ni Nanay. Si Ginoong Liu ay laging naghahanap ng butas para makakuha ng komisyon. Hindi siya nagtagumpay. Siguradong hindi siya titigil. Ang kapahamakan ay hindi maiwasan. Bahala na kung ano ang mangyayari. Baka may gusto siyang sabihin sa akin ng sarilinan. Tingnan ko na rin. Tingnan ko kung ano ang plano niya. Magpatuloy ka lang, lalabas muna ako. Pwede bang makausap ka sandali? Ginang Su. Kanina habang tinitingnan ang mga kalakal, hindi ako makapagsalita ng marami. Ngayon, walang tao sa paligid. Kaya naman, magiging prangka na ako. Simula ngayon, sa bawat supply, kukuha ako ng 20%. Sisiguraduhin kong palaging makakalusot. Kung hindi mo alam ang patakaran, marami akong paraan, papatigilin namin kayo. Paano kung tumanggi ako? Huwag kang tumanggi, sa alok ko. Binibigyan kita ng pagkakataon, pero pinipilit mong labanan ako.
Huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Napakawalang galang mo. Tiyak na alam na ni Manager Zhao. At baka nga pinahintulutan ka pa. Iyan ay aming problema sa pamilya. Ano ang pakialam mo? Ayokong putulin ang iyong kita. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon na mabuhay. Tinatakot mo ba ako? Mali ang pagkakaintindi ng manager. Nakikipag-usap lang ako ng maayos. Akala ko matalino ka. Hindi mo kayang bitawan ang maliit na kita. Huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Mahal, ayos ka lang ba? Mukha kang namumutla. Kanina, si Ginoong Liu ay nag-isa. Humingi siya ng 2% bilang suhol at nagbanta pa sa akin. Tinanggihan ko siya. Mukhang hindi ito matatapos ng maayos. Kailangan agad makaisip ng solusyon. Nagpatulong ako sa iba. Nakipagsabwatan siya sa mga negosyante sa bayan. Umaasa sa paglabag sa mga patakaran. Pinipilit ang mga negosyante, samantalahin para kumita. Gagawin ko ang lahat para makahanap ng ebidensya. Ipadala siya sa mga otoridad. Mukhang hindi ito ganoon kasimple. Tapos na. Tapos, ano ang sinabi ni Liu tungkol sa usapan? Papayag ba si Sumuwan na magbigay ng konsesyon? Huy! Walang utang na loob, hindi tinatablan ng kahit ano, ni isang benepisyo ayaw ibigay, at nangahas pang magbanta sa akin. Talagang hindi alam ang kanyang lugar. Kung ayaw sa mabuting usapan, kung ganon, gagamitin na lang natin ang lakas. Nasa atin ang mga patakaran at kapangyarihan. Madali lang siyang pabagsakin. Tama. Ikaw ang bahala sa mga talaan ng gobyerno at kalakalan. Ako naman ang magpapalit ng mga produkto. Sabay natin siyang idiin sa kasalanan. Huwag kang mag-alala. Balak kong palakihin ang butas sa mga account. Ibababa ang kalidad ng mga supply. Patutunayan na siya ay nagtipid sa materyales. Kasalanan ng hindi pagtutugma ng mga account. Kapag naitala na sa opisyal na record, hindi na siya makakabawi. Haharangin ko siya mamaya. Ang batch ng mga tunay na produkto na ipapadala sa inspeksyon. Palitan ng mababang kalidad. Sabihin sa labas na hindi pumasa ang kalidad ng kanyang supply. Ginamit ang mas mababa. Niloko ang restaurant. Matalino, mas mabuti na ang opisyal na investigasyon. Kinilala lang ang opisyal na tala at testimonya ng opisyal. Hindi kinikilala ang mga pribadong kasunduan. Sa pagkakataong ito, wala siyang magagawa. Sa oras na yon, ipapahayag ko ang aking reklamo laban sa kanya at tuluyan ng mawawasak ang pamilya Wang. Bilisan pa. Ilabas lahat ng mga produkto ng pamilya Wang. Itago at palitan ng mga depektibong item na inihanda ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ito ang unang beses na ginawa natin ito. Walang bakas na magpapakita ng pagpapalit. Sumuwan. Sisiguraduhin kong magsisisi ka sa pag-aaway. Masyadong mapagmatsyag ang mga tao ni Mrs. Walang ebidensya na makukuha kung walang silbi ang pag-atake. Hintayin na lang natin silang lumapit at saka natin harapin. Ayon sa investigasyon, ang paggawaan ng tofu ng pamilya Wang ay may halo. Peke ang mga account. Pinaghihinalaang niloloko ang mga high-end na restaurant. Pagkagulo sa kaayusan ng pamilihan, ang batch na ito ay matibay na ebidensya, may sira ang hitsura, mababang kalidad, hindi ito pumapasa sa pamantayan ng supply. Hindi ito ang aming produkto. Ang bawat batch namin ay maingat na ginawa, pero pareho ang kalidad, walang depektibong produkto. Kabuang tala ng kalakalan ng pamahalaan, itinala sa puting papel at itim na tinta, dagdag pa ang pisikal na ebidensya, matibay na ebidensya, hindi ka makakapagpalusot. Maaaring baguhin ang tala ng pamahalaan, maaaring ayusin ang mga produkto, sa mga peking ebidensya na ipinakita nyo, hindi niyo ako mapapatunayang nagkasala. Si Sumuwan ay nag-imbestiga ng kaso. Lagi siyang umaasa sa opisyal na mga tala at testimonya ng mga opisyal. Ang mga sinasabi ng mga tao, hindi may tuturing na ebidensya, agad na ipasara ang paggawaan ng pamilya Wang. Hintayin ang tawag ng opisyal para sa hatol. Ang mga produktong toyo ng pamilya Wang ay ginamit ang mababang kalidad. Talagang nasayang ang tiwala ng lahat. Hindi ko akalain na mukhang maayos sila. Pero napakasakim pala. Naisara ang paggawaan, napatunayan ang kasalanan. Ang pamilya Wang ay baka sa hinaharap. Hindi na kami makakapagnegosyo. Hindi ganito. Ang mga depektibong produkto ay hindi sa amin. Hindi kami kailanman nagtipid sa kalidad. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi. May taong naninira sa amin. Mga kababayan. Hahanapin namin ang ebidensya. Linisin ang pangalan ng aming pamilya. Pakiusap, huwag magpakalat ng maling balita. Ngayon, lahat ng tao sa bayan, sinasabing tayo ay mapanlin lang. Malapit na tayong mabankrupt. At magpakailanman ipababawal sa negosyo. Bakit naman? Hindi ito makatarungan. Wala naman tayong ginawang mali. Bakit tayo pinaparatangan ng ganito? Nanay, mawawala na ba talaga tayo ng tindahan? Babalik na ba tayo sa mahirap na buhay? Natatakot ba kayo? Magagalit ba kayo kay nanay? Ang maginhawang buhay natin ngayon, nakakapagbasa at nakakasulat ako. Lahat ito ay pinaghirapan ni nanay. Kahit bumalik sa dati. Hindi kita sisisihin kahit kaunti. Kung nakayanan natin noon, makakayanan din natin ngayon. Basta't magkasama tayo bilang pamilya. Mas mahalaga kaysa ano paman. Hindi ako natatakot sa hirap. Basta't nandyan kayong lahat. Kahit simpleng pagkain lang, masaya na ako. Hindi ko rin sinisisi si inay. Lahat ng ginagawa ni inay ay para sa atin. Ay, mahal. Alam kong may kinikimkim kang sama ng loob, pero nakatakda na ang desisyon ng opisyal. Matibay na ebidensya. Baka wala na talaga tayong pag-asa. Nanay, sinasabi ng lahat na talo na tayo. Wala nang kahit konting pag-asa. Nahihirapan ka ba? Hindi ako pagod, at hindi ko naisip na sumuko. Ang kawalang katarungan na ito ay tiyak na lilinisin ko mismo. Hindi susuko si nanay. Hindi rin ako susuko. May lupa pa tayo, nandito ako at si tatay. Hindi ko kayo pababayaan magutom. Ang paglalaba, pagluluto, at pag-aayos ng bahay ay ako na ang bahala. Siguradong hindi ko hahayaang mag-alala sina tatay, nanay at mga kapatid. Si Jiabao ay magiging masunurin din. Hindi ko kayo bibigyan ng problema. Napakabait niyo. Lalong hindi pwedeng umatras si Itay. Hahanapin ko pa ulit.
Baka makahanap ako ng ebidensya para baliktarin ang kaso. Nasaan ang mga tao ng pamilya Wang? Lumabas kayo para tanggapin ang supuena ng gobyerno. Maari bang magtanong sa inyong dalawa? Ano ang utos ng pamahalaan? Matapos ang pagsisiyasat, ang paggawaan ng pamilya Wang ay pinaghihinalaang may pandaraya sa negosyo at panlilinlang sa mga supply. Pinatawan ng multa na 1,000 tael ng pilak. Dapat bayaran ang buo sa loob ng 3 araw. Kung hindi makabayad sa takdang panahon, direktang isasara ng pamahalaan ang paggawaan. Kukumpiskahin ang lahat ng ari-arian. Ipinagbabawal ang pagnenegosyo sa lahat ng henerasyon. 1,000 tael, hindi ba't pinipilit nila tayong gawin ito? Inilagay kami sa panganib. Bakit kailangan pa kaming parusahan? Hindi ito patas. Pagnenegosyo sa lahat ng henerasyon, hindi ba't wala na tayong pagkakataon para makabangon? Sir, kami ay sinadyang ilagay sa masamang sitwasyon. Pwede ba kaming bigyan ng oras para mag-apela at mag-imbestiga? Nakapirma na ang dokumento ng gobyerno. Hindi na mababago ang desisyon. Mas mabuti pang maghanap na kayo ng pera. Gusto nila tayong puksain ng tuluyan. Hindi nila tayo binibigyan ng kahit konting pagkakataon para huminga. Saan tayo kukuha ng 1,000 tael sa loob ng 3 araw? Kung hindi natin maibibigay, sa hinaharap, hindi na tayo makakapagnegosyo. Ipinagbabawal ang kalakalan sa mga henerasyon. Huwag mag-alala, may 3 araw pa. Hanggang sa huling sandali, walang makakapagsabi. Tama si Ansheng. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo o matatalo. Mga kapitbahay, ang pamilya Wang ay talagang napagbintangan. Naway tulungan niyo kami sa oras ng pangangailangan. Magpatotoo kayo para sa aming pamilya. Ay, kapatid na Wang, naniniwala kami sa iyong katapatan. Ngunit ang mga opisyal na dokumento ay matibay na ebidensya. Walang silbi ang testimonya ng mga tao. Hay, walang paraan para mabago ang sitwasyon na ito. Mas mabuti pang tanggapin mo na lang. Talaga bang wala na tayong magagawa, kundi hayaan na lang ang mga masasamang tao? Tagapamahala Liu, talagang magaling ka sa mga ganitong bagay. Palitan ang mga dokumento at mga kalakal. Diretso kong itinulak si Wang Jia sa putikan, laban sa akin. Ganito ang magiging kapalaran. Hintayin ang 3 araw na palugit. Kung hindi sila makapagbigay ng 1,000 pilak na multa, maghintay na lang silang bumalik sa Wang Jia Village. Nilibot ko ang buong bayan, nagmakaawa sa lahat ng mga negosyante. Lahat ng pwedeng malaman ay nalaman na. Wala pa ring silbi. Ito ang 3 laro, hindi natin ito kayang lutasin. Wala na ba talagang paraan? Wala naman tayong alitan sa kanila. Bakit nila kailangang harangan ang lahat ng daan natin? Mga anak, huwag kayong matakot. Kahit ibenta ni tatay ang lahat ng ari-arian, gagawin niya ang lahat para mabuo ang multa. Hindi niya kayo pababayaan. Tatay, ginawa niyo na ang lahat ng makakaya niyo. Ano man ang kalabasan. Hindi namin kayo sisisihin ni nanay. Hindi namin kayo sisisihin, itay at inay. Ito ang tunay na pamilya. Kayang magsaya at handang maghirap. Napakabuting pamilya. Paano ko kayo matitiis na matalo? Pagod na ako. Kayo rin, umuwi na kayo at magpahinga ng maaga. Itay, talaga bang walang problema si inay? Makinig kayo sa inyong ina, magpahinga na kayo. Hindi natin alam ang haharapin bukas. Bukas na ang 3 araw. Kung hindi makakakuha ng 1,000 tael ng pilak, tuluyang mawawasak ang pamilya Wang. Kung mayroon talagang 1,000 tael ng pilak, hindi na kailangang magtrabaho ng maaga at huli. Narinig ko na kung walang pilak, magiging bawal ang kalakalan sa buong angkan. Sa hinaharap ang kanilang pamilya, hindi na makakaasa na makabangon sa pamamagitan ng negosyo. Tayo ang hindi marunong magpakumbaba. Nagnanais na makamit ang lahat sa isang iglap. Nangyari na ang lahat. Bahala na ang tadhana. Akala ko matatag si Sumuan. Hindi ko akalain na susuko siya agad. Sa huli, isa pa rin siyang babae. Hindi niya kayang tiisin ang ganitong bigat. Sa tingin mo ba nagpapanggap lang siya? Baka bukas bigla tayong gulatin. Kuya Liu, sobrang mataas ang tingin mo sa kanya. Nasa harap ang 3 opisina ng gobyerno. Hindi siya makakagawa ng kahit ano. Hintayin lang matapos ang araw. Diretso na tayong pumunta sa bahay niya at kumpiskahin ang ari-arian. Matatapos na natin ang lahat ng problema niya. Tama. Hindi na ako makapaghintay. Sa pagdating ng sandaling yon. Mahal, malapit na ang takdang oras. Wala akong silbi. Hindi ko kayang protektahan ang ating pamilya. Pinili kong magpakumbaba sa harap ng lahat. Para sa linlangin ang mga taong nanakit sa atin para magpakampante sila. At magkaroon tayo ng pagkakataon. Ano ang sinasabi mo, mahal? Sumunod kayo sa akin sa bakuran. Bago ko ilabas ang mga kalakal, sinadya kong itago ito ng hiwalay. Mahal, matagal mo na palang pinaghandaan ito. Kaya pala napakakalma mo. Ang mga produktong ito ay maayos, pantay ang kulay, malayo sa mga depektibong produkto ng kabila. Napakalayo ng agwat. Sa wakas, mapapatunayan na natin ang ating kalinisan. Ang galing. Ngayon, may kumpiyansa na tayong bumawi. Nalaman ko na si nanay ay palaging nandyan, tahimik na pinoprotektahan ng ating pamilya. Ang galing ni nanay, ang masasamang balak ng mga masasamang tao. Matagal nang nakita ni nanay. May ganitong matibay na ebidensya, bukas. Kaya nating baliktarin ang sitwasyon at linisin ang pangalan. Dahil nandito ka, naniniwala akong magagawa natin ito. Ang pagkukumpara ng mga produkto ay isa lang. Binago nila ang mga opisyal na dokumento at gumawa ng mga peking paratang. Siguradong may butas sa kanilang mga talaan. Napansin ko rin ang mga pagkakamali nang suriin ko ang mga talaan. Ang halaga sa opisyal na kabuang talaan, hindi tugma sa mga tala ng paghahatid. Nagmadali silang maghatol. Binago lang nila ang pangunahing talaan. Ito ang kanilang fatal na pagkakamali. Naglakbay ako para mangalap ng ebidensya. Nakapag-ipon din ako ng mga lihim na komunikasyon, mga palihim na plano, sapat na upang patunayan ang kanilang sabuatan. Magaling, kumpleto ang 3. Bukas sa hukuman, siguradong hindi sila makakapag-deny. Pandarayang negosyo ng pabrika ng pamilya Wang, panlilin lang sa supply, matibay na ebidensya sa mga tala ng gobyerno, kumpleto ang mga ebidensya, bakit hindi pa binabayaran ang multa?
Ginoo. Kami ng aking asawa ay malinis at tapat. Lahat ng aming mga produkto ay may kalidad at sapat. Sila ang nagpalit ng mga produkto at binago ang opisyal na dokumento. Sinadyang siraan ang mga mangangalakal. Walang patunay sa salita. Mayroon ka bang ebidensya? Mayroon akong mga nakaimbak na produkto mula sa parehong batch. Maaaring suriin ng mga nakatatanda sa mismong lugar. Ang aming mga produkto ay nasa maayos na kondisyon. Ang kalidad ay maayos. Ang kalidad ay maayos at nakasil. Nakasil na. Ang mga depektibong produkto na ipinakita ng kabilang panid ay nakasil. Hindi ito mula sa parehong batch. Ang pagkakaiba sa mga produkto ay nagkataon lamang. Naitala na ang opisyal na record. Paano mababago ng ilang kahon ng mga kalakalang kaso? Binago mo ang kabuuang halaga sa ledger. Ngunit hindi tumutugma sa tala ng paghahatid. At sa resibong pinirmahan, ito ang ebidensya ng inyong pagbabago sa opisyal na record at paninirang puri. Ang kaunting pagkakaiba sa mga account ay normal. Hindi mo maaaring gamitin ito para sabihin na peke ang opisyal na talaan. Ang kaunting pagkakaiba ay isang pagkakamali. Kung hindi tumutugma ang lahat, ito ay sinadyang pandaraya. Pagbabago sa opisyal na talaan ng kalakalan ng pamahalaan. Sa buwatan ng opisyal at negosyante. Pagsira sa reputasyon ng mabuting negosyante. Ito ay isang mabigat na kasalanan na lumalabag sa hangganan ng pamahalaan. Ginoo, tama ba o mali ang sinabi ko? Tama, may sabuatan ang mga opisyal at negosyante. Pinaratangan ang mabuting negosyante. Dapat silang parusahan ng mabigat. Ginoo, siya ang nagbanta at nag-akit sa akin. Wala akong magawa kundi protektahan ang sarili ko. Ginoo, si Liu ang nag-udyok sa akin na gumawa ng masama. Nadala lang ako ng emosyon kaya ako nagkamali. Patawarin niyo po ako. Kami tahimik na nagnenegosyo, ngunit sinisiraan kami ng dalawang ito hanggang sa wala na kaming magawa. Naway maging patas kayo sa paghatol. Ibalik ang dangal ng aming pamilya. Malinaw na ang kaso. Agad na alisin ang lahat ng parusa sa pamilya Wang. Ibalik ang karapatan ng pamilya Wang na magnegosyo. Si Liu Di ay hindi nagtagumpay sa panunuhol. Malisyosong paninirang puri. Si Zhao San ay sakim sa kapangyarihan at lumalabag sa batas. Binago ang opisyal na tala. Ang ebidensya laban sa kanilang dalawa ay malinaw. Agad na dakpin. Dapat masusing imbestigahan. Sa inyo itong mababang kalidad na butil. Lahat ay 2 sentimo kada litro. Kung gusto nyo ibenta, ibenta nyo. Si Ginang Su ang nagdala sa atin. Napakahirap magtanim ng ganitong kagandang butil. Dapat ay 10 sentimo kada litro ang halaga. Ngunit ang mga negosyante ng butil ay nag-aalok lamang ng 3 sentimo. Sayang naman. Kahit gaano pa kaganda ang ani, hindi natin pwedeng itago. Kailangan pa rin natin ibenta at palitan ng mas mura. Kung hindi, paano mabubuhay ang buong pamilya? Nga. Umaasa na makakapalit ng mas maraming mura. Para makaraos sa mahirap na panahon. Ang asawa ko ay nagbigay ng mataas na ani. Pinagbuti ang lupa, kaya maganda ang ani ngayon. Pero hirap pa rin ang buhay ng lahat. Magpahinga ka muna, ako na ang bahala sa pagbenta ng ani. Mahirap talaga kapag taghirap. Matagal nang nagtatrabaho ng husto ang mga kababayan. Hindi sila dapat tratuhin ng ganito. Kailangan kong ipaglaban ang kanilang karapatan. Narinig ni Zhang na ikaw ay ang pinakamalaking tagapamahala ng tindahan ng bigas sa bayan. Dumating ako dito para makipag-usap tungkol sa negosyo. Si Su ay nakatanim ng mataas na kalidad na palay sa libu-libong ektaryang bakanting lupa. Narinig ko na ang tungkol dito. May tapang at determinasyon siya. Sobra naman ang papuri mo, Manager Zhang. Sa buong paligid na ito, ang kanyang ani ang may pinakamataas na kalidad. Kung mapapanatili natin siya, mas hihigit pa siya sa ilang dosenang maliliit na magsasaka. Kung magbebenta ako ng ani, handa ka bang magbigay ng patas na presyo, Manager Zhang? Siyempre. Taos puso kong tinatanggap si Ginang Su bilang kaibigan. Ako ang magbibigay ng iyong pagkain, 4 na kusing bawat isang salo. Kung gaano karami, tatanggapin ko lahat. Sa iba rin ay ganitong presyo. Ginang Su, nagbibiro ka. Parehong kalidad. Sa iba, 3 kusing lang. Ang mga butil ni Zhang ay pareho. Hindi dapat magkaiba ang trato. Kunin mo lahat sa 4 na sentimo bawat isa, o hindi ko na ibebenta ang mga butil. Sandali lang. Ibibigay ko sa iyo ang 4 na sentimo. Isang beses lang ito. Bakit kailangan kong kunin ang iba sa parehong presyo? Dagdag na gastos. Sa panahon ng tagutom, lahat ay nagdurusa. Ang parehong uri ng butil ay dapat pareho ang presyo. Kailangan mo lang sagutin ako. Bibili ka ba o hindi? Hindi mo naman inaarkila ang higit sa 1,000 ektarya. Limitado ang kapasidad ng produksyon. May sarili akong lihim na pinagmumula ng supply. Mataas ang kalidad. Kung hindi interesado si Manager Zhang, magtatanong na lang ako sa iba. Sige, maniniwala ako sa iyo ngayon. Gagawin ko ang transaksyong ito. Sa anumang kaso, sinabi na sa labas na may supply na. Mas mabuti pang magdala ng mas maraming produkto habang pauwi. Sa tingin ko tulog na sila ngayon. Ngayon na ang pagkakataon. Dalhin mo ako sa tindahan ng bigas at langis. Ang sobrang kalidad ay masyadong kapansin-pansin sa panahon ng tagutom. Mas mabuti pang bumili ng pangkaraniwan o mababang uri. Mayroon palang ganitong klase ng pinakamataas na kalidad ng bigas. Si Su ay talagang may itinatago. Hintayin mo ako, ipapahakot ko agad ito, at babayaran kita ng cash. Salamat sa tulong. Ito ang 1,000 tael ng pilak, Sun Yangzi. Bilangin mo, kung may ganitong kalidad pa, bibilhin ko lahat. Nyangzi, hindi ko akalain nakikita tayo ng ganito karaming pilak. Simula pa lang ito, payapa na, tapos na ang ating mga paghihirap. Ano ang balak mong gawin sa perang ito, mahal? Ipaayos ang lumang bahay, bumili ng mga libro, tinta, at bagong damit para sa 4 na bata. Balak ko ring maglaan ng ilang piling bigas para sa murang tulong sa mga mahihirap na walang makain.
Kung talagang ganito ang gagawin mo, mahal, baka sinusundan tayo. Kung talagang ganito, mahal, baka sinusundan tayo. Tama ang paalala mo. Sa panahon ng taghirap, mahirap na ang may sapat na pagkain at damit. Talagang hindi dapat maging kapansin-pansin. Pero kailangan pa rin bumili ng damit at tinta para sa mga bata. Samahan mo ako sa bayan. CJ. Nagpalit ng bagong damit ang mga bata. Kumuha ng bagong panulat at tinta. Lahat ay masaya. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Napaka-porma ng bagong tela na ito. Hindi ako komportable kapag suot ko ito. Maganda. Mas bagay ito sa iyo kaysa sa inaasahan ko. Pasensya ka na sa lahat ng hirap. Naalagaan kita at ang 4 na bata, itinataguyod ang pamilyang ito. Buong puso kong ginagawa ito. Walang hirap na nararamdaman. Noong una, mahirap ang buhay. Maliit ang bahay. Para sa akin, tiniis mo lahat. Matagal na tayong nagsisiksikan kasama ang mga bata sa maliit na silid. Ako ang naging makasarili. Gusto mo bang manatili sa tabi ko ngayong gabi? Mahal. Hindi ka ba nagbibiro sa akin? Siyempre, tayo ay mag-asawa mula pa noon. At may 4 tayong magagandang anak. Hindi ko dapat palaging itinataboy ka palayo. Mahal, seryoso ka ba talaga? Ako. Magkasama lang naman tayo sa isang bubong. Nahiya ka ba? Mahal, magkasama lang naman tayo sa isang bubong. Nahiya ka ba? Mahal, huwag mo akong lokohin. Kapayapaan. Ngayon, hindi pa tapos ang taggutom. Bagamat hindi tayo nagkukulang sa pagkain at damit, dapat pa rin mag-ingat. Tama. Sa ngayon, doon sa tindahan ng beans, hindi natin kailangan mag-alala. Pero mahirap magkaroon ng mas maraming ani sa lupa. Nalaman ko ng di sinasadya na may bagong kagamitan sa pagsasaka na makakatulong sa lupa at pest control at magpapabuti ng mga binhi ng palay. Malaki ang maitutulong nito sa pagtaas ng produksyon ng pagkain. Mayroon palang ganitong bihirang bagay. Kung may papasok natin ito, hindi lang tayo ang makikinabang, matutulungan din natin ang mga magsasaka sa baryo na malampasan ang taggutom. Tama. Ngunit ang pinagmulan nito ay espesyal. Kailangan nating kumilos ng palihim. Huwag hayaang malaman ng iba. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi ko ipagsasabi kahit isang salita. Pataba ng hebe. Pataba ng huwang. Pataba ng dumi. Pataba ng palay. Palay. Ang mga pataba at pestisidyo na ito, maaaring solusyonan ang problema sa lupang tigang at pest. Ang mga magaan na kasangkapan sa pagsasaka ay makakatipid din ng maraming lakas tao. Ito ang mga magandang gamit sa pagsasaka mula sa labas. Talagang mainat si Mrs. Kapag lumabas ang mga bagay na ito, talagang makakakit ito ng gulo. Bukod pa rito, nagdala rin ako ng ilang magagarang gamit sa kusina, mga magagandang gamit panglinis. Hindi tayo dapat magyabang sa labas. Pero sa bahay, hindi pwedeng magtipid. Basta nandyan ka. Bawat araw natin ay bago. Sulit na abangan. Sa mga darating na araw, hindi lahat ay maganda. May kasamang panganib. Mag-ingat. Ang mga veteranong negosyante ng bigas ay magmamasid sa atin. Tama. Ang mga taong iyon ay sakim, madumi ang kanilang mga paraan. Kung talagang makipag-ugnayan tayo sa kanila, magiging walang katapusang problema. Sa panahon ng taggutom, ang pagkain ay buhay. Sa labanan na ito, kailangan nating manalo, hindi matalo. Tapos na. Yan he. So, ngayong taon nagkaroon ng 2 ani. Ito ay isang bagay na hindi natin inaasahan dati. Nga. Hindi lang mas marami ang ani kaysa dati. Puno pa ang mga butil. Mas maganda pa ang kalidad kaysa sa huling ani. Mahal. Buti na lang at nahanap mo ang mga yon. Dumoble ang ani natin. Sa panahon ng taggutom, ganito pa rin ang ani. Napakalaking biyaya ito sa atin. At malaking tulong din sa buong baryo. Nagiging mas malapit na sina Itay at Inay ngayon. Mamaya, sasabihin ko ito sa mga kapatid ko. Sabihin mo sa kanila na huwag laging makulit kay nanay. Bigyan ng mas maraming oras sina tatay at nanay na mag-isa. Tama. Tatay, nanay. Tumulong kami sa pag-ani kanina. Ngayon ay pagod na hindi na namin maitaas ang mga talukap ng mata. Gusto ko nang matulog. Dahil pagod na ako, magpahinga ka na ng maaga. Malaki ang pagbabago ng temperatura sa gabi. Takpan mo ang kumot. Ang mga batang ito, talagang malilikot. Asawa ko, tayo. Huwag nating sayangin ang kanilang kabutihan. Payapa. Mrs. Narito ako. Kuya Wang. Mrs. Su. Napakalaking magandang balita. Tagapamahala ng opisina ng county. Bukas ay pupunta siya ng personal para sa isang mahalagang bagay.